Si Kazuna ay isang birheng taluna na humahanga sa isang astiging babae na hindi man lang alam na siya ay nag-e-exist. Ngunit, nagbago ito nang lumipat siya sa iisang dormitoryo kasama siya at sinubukan siyang suyuin. Ngunit ang mga baliw niyang kasama sa kwarto ay siya naman ang gusto. Nagsimula ang lahat sa eskwela nang makita ni Kazuna ang isang magandang babae na nagngangalang Ritsu sa silid-aklatan at nagsimulang tumitig nang walang patumangga sa kanya. Ngunit, naistorbo siya nang dumating ang kanyang kaklase na si Tegama at tinanong kung totoo bang lilipat na siya mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Kinumpirma ito ni Kazuna, ngunit bago niya pa man malaman, umalis na si Ritsu sa silid-aklatan, at ikinalungkot niya ito dahil gusto niyang kausapin siya. Pagkatapos ng klase, umalis si Kazuna sa bahay upang tingnan ang bago niyang dormitoryo. Pero habang papunta, nakita niya ang isang kainahinalang tao na si Shiro Osaki na nakatitig sa mga babae ng isang akademya at nagdesisyong tawagan ang mga pulis para sa kanya. Tinawag siya ni Shiro Osaki sa pangalan, at ikinagulat ito ni Kazuna dahil hindi pa niya nakilala ang lalaki dati. Noon din, dumating ang isang pulis para dakpin ang lalaki, kaya ginamit ni Kazuna ang pagkakataon para lumisan. Ilang sandali lang, dumating sa kanyang bagong dormitoryo, kung saan niya nakilala ang tagapamahala na si Samiko. Sinalubong siya ng matandang babae at ipinakita ang kanyang silid, ngunit hindi nasiyahan si Kazuna nang sabihin ito sa kanya na may makakasama siya sa lugar. Nagkataon, dumating si Shiro Osaki at ipinahayag na siya ang kasama sa kwarto, at kilala niya si Kazuna dahil ipinakita na sa kanya ni Samiko ang litrato nito dati. Dahil dito, natakot si Kazuna, at nagsimula siyang manginig nang makita niya na isang maliit na kurtina lamang ang naghihiwalay sa kanyang panig ng kwarto mula sa kay Shiro Osaki, dahil Didi ang apelyido ng lalaki. Dahil sa pagiging hindi komportable, nagpasya si Kazuna na umalis sa dormitoryo at hindi na bumalik, ngunit sa pinto, nabangga niya si Ritsu, na nagpatulan ng tibok ng kanyang puso. Nang malaman niyang si Ritsu ay nakatira sa dorm na ito, labis siyang natuwa at sinubukang makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi siya pinansin at nagbabanta na papaluan siya dahil sa pagtawid niya sa panig ng dorm ng mga babae. Maya-maya, naisipan ni Kazuna ang kakaibang ideya na sumilip sa kwarto ni Ritsu, ngunit nahuli sa akto nang dumating si Samiko upang tawagin siya para magtsaa. Habang sama-sama si Kazuna kay Samiko para magtsaa, napansin ni Samiko na iniisip niya si Ritsu at sinabi, maya-maya ay nakita ni Kazuna si Ritsu na lumabas ng kanyang kwarto, kaya nagtago siya sa isang sulok at nagsimulang lamaway sa sobrang ganda nito. Sa kalagitnaan nito, lumitaw si Shiro Osaki at ipinaalala kay Kazuna na hindi siya nagdala ng futon, kaya kailangan nilang magbahagi ng kanyang kama at magyakapan sa gabi. Tumanggi si Kazuna at iginiit na mas gusto niya ang posisyong 69 na ikinasuklam ni Ritsu. Nang makita ang kanyang reaksyon, si Kazuna, sinubukang magpaliwanag, ngunit aksidenteng napunta sa seksyon ng kababaihan at napag-alitan dahil dito. Kinabukasan, nagreklamo si Kazuna tungkol kay Ritsu dahil nilalamigan ito sa kanya, hanggang sa puntong hindi na siya pinapansin sa eskwelahan. Nang marinig ito, naglabas si Shiro Osaki ng larawan ng isa pang dormant na nagngangalang Mayumei. Kaya tiningnan ito ni Kazuna at namula ang kanyang pisngi dahil ang kanyang katawan ay tsaa. Pagkatapos nito, lumabas si Kazuna para maglakad-lakad upang lumino ang kanyang isip. Sa daan, napansin ni Kazuna ang isang babaeng malaki ang dibdib sa tabing dagat, minumura ang kanyang ex-boyfriend dahil sa pinagsabay siya nito sa isang supermodel. Nakikinig siya sa sinasabi nito, at nagsimulang maawa sa kanyang ex, ngunit nang mapansin niyang lasing ito, sinubukan niyang kumbinsihin itong huwag tumayo malapit sa ilog. Sa una, inakala niyang nililigawan siya nito. Ngunit nang sabihin ni Kazuna na hindi, ipinagpalagay niyang hindi siya sapat na kaakit-akit para maging tipo nito at nagpas siyang tumalon sa ilog. Dumating si Kazuna sa tamang oras upang pigilan siya, ngunit ang maliit na aksyon na ito ay naging dahilan upang mahulog ang loob niya rito at tangkaing halikan siya. Bago pa mangyari yun, sumulpot si Ritsu mula sa kung saan at binatukan ng babae, dahilan para lubos na magulat si Kazuna. Lumabas na kilala ni Ritsu ang babae at doon na nag-click sa isip ni Kazuna na si Mayum pala ito. Sakto naman, umakyat si Mayum sa hagdan para mag-slide pababa, kaya binitawan ni Ritsu ang blonde. At mabilis na umakyat sa hagdanan upang kausapin si Mayum ng masinsinan. Sa paggawa nito, aksidenteng nadulas siya kasama si Mayum, at pareho silang bumagsak sa mukha ni Kazuna.
Kalaunan, sa hapunan, lahat ay nasisiyahan sa kanilang pagkain, maliban kay Kazuna, na nahihirapan dahil sa sakit sa kanyang bibig. Nang mapansin ni Ritsu, humingi siya ng tawad sa pananakit sa kanya, at dito napagtanto ni Kazuna na hindi siya palaging diretsahan. Gayunpaman, inistorbo ni Mayumi ang sandali at nangakong papayagan si Kazuna na imasahe ang kanyang mga plots upang makabawi sa pagkabagsak sa mukha nito. Kinabukasan sa mansyon, habang nag-aalmusal ang mga residente, ipinaalam ni Sumiko. Sa kanila nagugugulin niya ang mga nalalapit na holiday sa paglalakbay kasama ang isang kaibigan. Dahil mausisa, tinanong niya sila kung ano ang kanilang mga plano, at sinabi ni Kazuna na maglilibang lang siya buong araw habang sinasabi ni Ritsu na maglulubog siya sa mga libro sa library. Inilahad ni Shiro at Mayumi ang kanilang mga planong kabalbalan, at napagtanto ni Kazuna na siya lang ang walang kapaki-pakinabang na gagawin. Bago siya umalis, binalaan sila ni Sumiko na huwag masyadong magpakawala, at kung isusumbong sila ni Ritsu, tataasan niya ang upa sa bahay nila. Mabilis na nagtanong si Kazuna para kumpirmahin na hindi siya papanagutin sa maling pag-uugali ni Shiro. Sa simula ng summer break, naglilibang lang si Kazuna buong araw at nagrereklamo na masyado siyang walang pera para makabili ng kotse o maranasan ang mundo sa labas, hindi tulad ni Ritsu, na patuloy na pumupunta sa aklatan. Habang nais niyang mas madalas na makasama si Ritsu, sinusumpa ni Kazuna ang kanyang kapalaran nang makita niya si Shiro na nagtatali ng lubid, kaya't ipinapalagay niya na gustong gamitin yun ng kakaibang tao para sa roleplay. Agad niyang tinanggihan ang alok ni Shiro na kumuha ng gliserina, ngunit nang marinig niya na mahilig manood si Mayumi sa mga ginagawa ni Shiro, nagka-interes si Kazuna. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta siya sa common room para lang gumapang si Mayumi palabas ng kanyang silid na parang nakakatakot na gagamba at takutin si Kazuna na parang nakakita siya ng multo. Kinwestiyon naman siya ni Mayumi dahil hindi siya agad tumulong sa kanya, at nagalit ito sa kanya dahil sa sobrang takot niya ng kanyang taser. Bilang tugon, tinatanong niya kung bakit siya nalulungkot. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang break ay ang panahon kung saan ang mga magkasintahan sa buong Japan ay naglalambingan. Nagsimula siyang maglabas ng hinanakit at pinuno ang screen ng mga salita na naging dahilan upang magtaka si Kazuna kung lasing ba siya. Nagalit siya sa kanya at ibinunto ng galit sa mundo dahil sa kanyang masamang panlasa sa mga lalaki. Para pasayahin siya, ipinagbigay alam niya sa kanya kung paano sinabi ni Shiro na magugustuhan niya ang ginagawa nito. Ngunit pagkatapos ay nagtampo siya, iniisip na gusto rin siyang pagsamantalahan ni Shiro. Habang patuloy siyang nagmamaliit sa sarili, tinawag sila ni Shiro at ipinakita sa kanila ang mga bula na gawa niya gamit ang gliserina. Interesado, sumama sila sa kanya at nagbuga ng malalaking bula, at ito ang nagpaga ng kalooban ni Mayumi. Noong panahong yun, bumalik si Ritsu mula sa library, at nahulog siya sa malaking bula na ginamit para takpan si Mayumi. Nakita siya ni Kazuna, kaya tinanong niya kung gusto ba niyang sumali, ngunit tumanggi si Ritsu at umalis, pero nagpakita siya mamaya para panoorin sila. Nang malaman niyang hindi siya tapat sa kanyang nararamdaman, pinilit siyang subukan ito, at sumali siya sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang mahalagang sandali, dahil sumabog ang bula sa kanyang bibig. Nahihiya siyang humiling na subukan ulit, ngunit nang sabihin yun, nag-init ang pakiramdam ni Kazuna. Naunawaan ng mga matatanda ang sitwasyon ng bata, at habang pinagtatawanan siya, napagtanto ni Ritsu ang kanyang pagkakamali, kaya pinagsampal niya si Kazuna. Ang pisngi, ng gabing yun, habang naghahapunan, nalaman ni Sumiko ang nangyari, at tinanong siya ni Shiro kung hindi ba siya madadami sa gulo ni Kazuna. Makalipas ang ilang araw, nagde-daydream si Kazuna habang pinapanood si Mayumi na maglaba, kaya inasar siya nito tungkol sa pagnanais na makita ang kanyang plot armor. Ngunit sinabi naman niya rito na wala siyang pakialam dito. Natakot siya at nagalit at nagwala, habang nagtataka kung maayos ba itong pinalaki, ngunit umalis si Kazuna para kunin ang kanyang labada. Sa daan, nakita niya ang isang piraso ng damit, at pinawisan siya ng todo habang nagtataka kung piraso ba yun ng bikini ni Mayumi. Nakita siya ni Shiro at casual itong pinulot, na napansing isa itong scrunchy, kaya lumitaw siya kalaunan na nakasuot ng nakakatawang damit. Gawa sa mga bimpo upang ibigay kay Mayumi. Doon, nilalabhan ng mga kasama sa bahay ang kanilang mga damit, at nakikisama si Kazuna sa kanila. Maya-maya ay dumating si Ritsu dala ang mga kortina, at sinabihan sila ni Sumiko, si Ritsu at Kazuna,
na kumuha pa ng iba sa ibang silid. Habang ginagawa nila yon, tahimik na nagrereklamo si Kazuna kung gaano kahirap makalapit kay Ritsu. Sinubukan niyang kausapin siya, ngunit nahirapan siyang makakuha ng magandang tugon. Pagbalik nila, nasaksihan nila ang nakakatawang pose ni Shiro sa hangin, at nagsabi si Kazuna ng isang nakakatawang bagay. Bilang resulta, humalakhak si Ritsu, at sumama si Kazuna sa kanya sa pagtawa. Makalipas ang ilang minuto, ang iba ay nagtatanong sa kanila kung anong nakakatawa, ngunit sinabi ni Ritsu kay Kazuna na itago ito bilang sikreto. Pagkatapos ay ibinunyag ni Sumiko kung gaano nakatagal mula nang huli niyang marinig si Ritsu na tumawa, at dahil dito ay naramdaman ni Kazuna na nakagawa siya ng malaking tagumpay. Sa daan kalaunan ng araw na iyon, nakita niya ang isang piraso ng damit sa lupa at casual niya itong pinulot, sa paniniwalang scrunchy ito, ngunit sa kanyang takot, ito ay plot armor ni Sumiko. Ang kanyang kawalang ingat na pag-uugali ay nagpa-atras sa kanya ng 10 hakbang mula sa paglapit kay Ritsu. Ilang araw pagkatapos nito, sinubukan ni Mayumi na idikit ang mukha ni Shiro sa mukha ni Kazuna, ngunit sumigaw si Kazuna para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, dumating si Sumiko, para makawala sila mula sa kanilang mga laro. Tinanong ni Shiro si Mayumi kung bakit siya masama ang loob, at ibinunyag ni Mayumi na sa kanyang party sa opisina, maayos ang lahat hanggang sa inanunsyo ng isa sa kanyang mga junior na kasamahan. Puno ng galit at selos, iginiit ni Mayumi na manood silang lahat ng horror movie, kaya sa mga huling oras, hindi lang nila inayos ang lugar na parang isang ritual na lugar, kundi inanyayahan din nila ang lahat. Sa simula, sinubukan ni Ritsu na umatras, ngunit matapos ipaalam ni Mayumi sa kanya na ang unang tatakas ay madalas ang unang pumanaw, sinubukan ni Ritsu na lakasan ang loob niya. Ang pinakamasama sa lahat, pinalamutian ni Shiro ang buong pasilyo ng mga kandila, at ito'y nakapagpatakot kay Ritsu, kaya nanatili siya sa likod para manood kasama nila. Ilang minuto sa pelikula, masayang napangiti si Mayumi habang ang ilang magkasintahan sa palabas ay namatay. Si Kazuna naman, napansin si Ritsu na nanginginig, kaya lumapit siya rito at nakita niya itong kaibig-ibig sa pagtatago ng takot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang iba na lubos na nakatutok sa pelikula at pinanood silang ikumpara ang isang karakter kay Sayaka, isa pang residente, kaya napagtanto niyang hindi pa niya ito nakikilala. Para makakuha ng pinakamagandang reaksyon mula kay Ritsu, sinabihan siya ni Kazuna na tingnan ang screen, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, halos sila'y manigas sa takot matapos masindak. Natapos ang pelikula, at habang hinihiling ni Mayumi na manood pa sila, sinabi ni Ritsu sa kanya na samahan siya sa banyo. Sa sandaling yun, nakasalubong nila si Sayaka, na agad na dumay-kit kay Mayumi at sinubukang hawakan ang dibdib nito. Nang makita ni Sayaka si Kazuna, nagpakilala siya rito, at nagkagusto naman si Kazuna sa kanya habang iniisip kung kakaiba din ba siya tulad ng ibang kasama sa bahay. Nainis si Mayumi sa pag-arte ni Sayaka, at ibinuntun niya ang pagkadismaya niya kay Kazuna dahil sa pagiging madaling maniwala nito. Kumapit siya kay Kazuna at binalaan itong huwag mahulog sa patibong ni Sayaka, at nakita ni Sayaka kung gaano sila kalapit, kaya siya ay nagseselos. Matapos makita ang reaksyon nito, nagtataka si Kazuna kung normal ba yon. Isang beses pagkatapos ng klase, sinubukan ni Kazuna na yayain si Ritsu na umuwi kasama siya. Ngunit hindi siya pinansin nito na parang wala lang siya. Nakita ng kaibigan niya na nawawalan siya ng punto sa aura, kaya sinubukan siyang turuan tungkol sa race 101. Ngunit lubhang malayo na ang narating ni Kazuna para matutunan kung paano mag-aura farm. Pagdating ni Kazuna sa bahay, ipinaalam ni Sumiko sa kanya na dumating na ang matagal na niyang inabangang order, kaya nagmamadali siyang pumunta sa balkonahe, at pagkakita niya sa kanyang mountain bike, halos mawala siya sa sarili sa tuwa. Habang siya ay nagkukwento tungkol sa mga detalye at kung paano ito tumutugma sa kanyang pantasya, kinuha ito ni Mayumi at sumama kay Shiro, kaya mabilis itong kinuha ni Kazuna mula sa kanya. At sinisisi siya dahil inunahan siya sa pagsakay nito. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagsisi sa kakulangan niya ng karanasan, kaya sinubukan niyang ikumpara ito sa kanyang mga araw sa eskwela, ngunit nauwi siya sa pagmumukmok matapos maalala kung paano ito ang tugatog ng kanyang mga taon ng pag-iibigan. Samantala, kinuha ni Shiro ang lubid ng kanyang bisikleta, at nilalaro niya ito hanggang sa atali niya ito sa ikalawang upuan. Sinubukan ni Kazuna na tanggalin ito, at habang nahihirapan siya rito,
ibinunyag ni Sumiko na si Shiro ay napakahusay sa pagtatali ng mga bagay. Sakto namang pagbalik ni Ritsu mula sa eskwela, at natuwa si Kazuna nang batiin siya ni Ritsu na parang isang may bahay. Ibinato naman ni Sayaka ang bola kay Kazuna sa pamamagitan ng pagtatanong kay Ritsu kung gusto niyang sumabay kay Kazuna papuntang eskwela, ngunit pagkatapos ay nauutal si Kazuna. Ang kanyang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng upuang nakatali ng lubid. Kinilabutan sila at umalis para maghanda ng hapunan, ngunit maya-maya, tinanong ni Sayaka si Kazuna kung gusto niya si Ritsu, at siya ay yutal na yutal habang sinusubukang itanggi bago tumakbo paalis. Pagkaalis niya, napagtanto ni Shiro na napakababa ng pagkakataon ni Kazuna. Kinabukasan, sinubukan ni Kazuna na yayain si Ritsu na sumakay kasama niya, ngunit tinanggihan siya nito, kaya mabilis siyang umalis at nagmadaling pumunta sa eskwelahan, iniisip na may problema siya sa kanya. Ang iba na nanunood sa kanila ay pinagtawanan si Ritsu sa pagsasabi ng gusto nilang nangyari nang yayain siya ni Kazuna na sumama. Doon, ibinunyag ni Sumiko na ang lolo ni Ritsu ang orihinal na may-ari ng mansyon, at maaaring gamitin ni Ritsu ang kanyang karapatan bilang kasalukuyang may-ari upang baguhin ang upa. Agad, binalaan sila ni Ritsu na kaya niyang taasan ang kanilang upa ng 50%, at sila naman ay kumilos ng naaayon sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanya. Sa panahon ng klase, napansin ni Kazuna na mayroon siyang duty sa library, at naiilang siyang hindi alam kung paano haharapin si Ritsu, nahayagan siyang tinanggihan kaninang umaga, ngunit nilakasan niya ang loob at pumasok pa rin. Sa kanyang pagtataka, humingi siya ng tawad sa masakit na pagtanggi sa kanya kanina at pagkatapos ay ipinaliwanag kung paano niya mas gusto ang maglakad at magbasa. Habang sinisikap niyang ipaliwanag na hindi siya ang problema kundi ang mga kasama sa bahay na nang-aasar sa kanila, pinapakalma siya ni Kazuna, at sila'y naghihiwalay ng landas. Tahimik niya itong pinapanood magbasa at iniisip kung naging mas malapit ba siya rito o hindi. Nang bandang hapon, pagkatapos ng klase, bumalik siya sa mansyon para lang madatnan ang mga kasama sa bahay na magkapares at nagbubuno. Natural lang na pinagmasdan niya ang umuugoy-ugoy na dibdib ni Mayumi, ngunit napansin niya si Ritsu na nakayakap sa kanyang mga tuhod ng mag-isa, at agad siyang binatukan ni Mayumi. Hindi alam ang nangyari, tinanong ni Kazuna si Ritsu kung anong problema, ngunit umalis ito na may luha sa mga mata. Sakto namang nakatanggap ng text si Mayumi mula sa ex niya, at agad nagbago ang kanyang pakiramdam. Tinitingnan siya ng iba na may mapanghusgang tingin, ngunit labis ang kaligayahan niya habang naiisip kung gusto nitong makipagbalikan sa kanya. Tumawag ang kanyang ex, kaya masaya siyang umalis upang sagutin ito, at silang lahat ay nag-aalala para sa kanya. Kinabukasan, nagme-makeup si Mayumi at kumikilos ng masigla na parang dalagang umiibig, at hindi makayanan ng iba na tingnan ito, dahil naniniwala sila na kontrolado siya ng kanyang ex. Sa panahong yun, pinapanood ni Kazuna si Ritsu at napansin niyang kakaiba ang kilos nito, kaya naiisip niya kung may nagugustuhan nito, ngunit binaliwala niya lang. Minsan, gumawa si Shiro ng Glock na nagpapaputok ng goma, kaya sinabi niya kay Kazuna na magugustuhan ito ni Mayumi. Ilang sandali pa, nakita ni Kazuna si Mayumi na palabas para sa isang date kasama ang ex nito, at sinabi niya rito na ipaalam kay Sumiko na huwag na siyang ipagluto. Medyo nakonsensya si Kazuna, kaya sinabi niya rito ang tungkol sa baril na ginawa ni Shiro at kung paano nila gagawin ang paborito nitong ulam ngayong gabi. Sa kabila nito, umalis pa rin siya para sa date, at sa pagtatapos ng araw, hindi niya may sakmura ang hangarin ng ex niyang maging mas malapit pa sa kanya sa pisikal na paraan, kaya iniwan niya ito at nagmadaling umuwi. Nagalit si Mayumi nang malaman niyang nagsinungaling si Kazuna tungkol sa ulam, ngunit pagkatapos ay dali-dali niyang niyakap si Ritsu nang makita itong lumuluha. Makalipas ang ilang minuto, ipinaliwanag ni Ritsu kung paano siya naantig dahil ipinaalala ni Mayumi sa kanya ang pangunahing tauhan sa librong binabasa niya. Ngunit ngayon ay inuutusan niya. Mayumi na magpakatino, ikinaalit ito ni Mayumi, at sinisigawan niya si Ritsu na ibalik ang kanyang luha. Samantala, palihim na nakikinig si Kazuna sa usapan, at tinatawag niyang kakaiba si Ritsu, ngunit natutuwa siya na nag-alala lang siya sa wala, dahil wala naman siyang mahal. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng klase, nakita ni Kazuna si Sayaka na sinisigawan ng isang mas matandang lalaki, kaya tinawag niya ito. At nang makita siya nito, dali-dali itong lumapit at kumilos na parabang baliw na baliw siya kay Kazuna. Nang tanungin tungkol sa relasyon niya kay Sayaka,
Sinabi lang ni Kazuna sa malaking lalaki na magkasama sila sa bahay, ngunit pinagulo ni Sayaka ang sitwasyon hanggang sa puntong sinubukan ng lalaki na ipahiya si Kazuna. Bigla, ibinato ni Ritsu ang isang libro sa kanya at sinisi ang hangin dito. Sinabi niya sa binata na nakaharang ito, kaya pinagbigyan niya ito, at pumasok siya sa mansyon. Sinubukan siyang sundan ni Kazuna, pero siya ay pinigil at tinanong tungkol sa relasyon niya kay Ritsu. Nang malaman niyang iniligtas siya nito, namula si Kazuna, at halos mapagbuhatan siya ng kamay. Sa pagkakataong ito, sumingit si Shiro at nagtanong kung ano ang problema, at nang tingnan siya ni Kazuna para humingi ng tulong, halos magulantang siya nang makita ang isang pulis na kasama nito. Habang naghahapunan, ikinwento ni Shiro kung paano siya nahuli ng pulis habang sinusubukang ipuslit ang mga cultured content mula sa isang lugar ng tapunan, kaya inihatid siya nito pauwi. Pagkatapos, humingi ng tawad si Sayaka kay Kazuna dahil sa pagbibigay sa kanya ng gulo, at madali niyang tinanggap ang paumanhin nito. Tinawag siyang tanga ni Mayumi dahil hindi nito napansin ang masamang ugali ni Sayaka na manginis ng mga lalaki na hindi niya gusto at paasahin ang mga ito. Sinubukan ni Sayaka na gamitin ang kanyang paawa na tingin upang makatakas sa gulo, ngunit pinagalitan siya ni Samiko na huwag magdala ng problema sa mansyon, at sinuportahan siya ni Ritsu sa pamamagitan ng pagbabantang taasan ang kanyang renta. Ayaw paalisan, taos pusong humingi ng tawad si Sayaka, at nalaman ni Kazuna kung gaano kitakat ang mga babae. Si Mayumi naman ay nagbabala kay Sayaka na tigilan na ang pagpapaasa sa mga lalaki, ngunit nagkunwari siyang inosente at pagkatapos ay sinabi rito na tumanggi ang mga lalaki. Sumuko kapag tinanggihan niya sila. Tahimik niyang binatikos si Mayumi sa pagtatanong kung bihasa ba ito sa larangan, ngunit si Shiro naman ang nakatanggap ng matindi ng payuhan niya itong mag-alis ng make-up. Nang gabing yun, nagpasalamat si Kazuna kay Ritsu sa pagligtas sa kanya kanina, at binulungan niya ito ng matatamis na salita hanggang sa umalis ito ng nahihiya. Pagkatapos, nagbigay si Sayaka sa kanya ng masamang payo, at pinagalitan siya ni Samiko dahil doon. Naging inspirado si Kazuna mula sa payo ni Sayaka, kaya isang beses pagkatapos ng klase, nagpakita siya sa tabi ni Ritsu at piniling maglakad pauwi kasama ito dahil pareho silang natapos ng huli sa klase. Sa una, naging mailap ang sitwasyon, kaya patuloy na nagsalita si Kazuna, at tinanong siya ni Ritsu kung may flat tire ba siya, dahil pinili niyang magsalita kaysa sumakay. Sa halip, kaysa mangimi, hiningi niya ang atensyon nito, at nagulat siya na isinara nito ang libro para pakinggan siya, kaya nag-isip siya kung ang pagiging medyo mapilit ay maglalapit sa kanyang layunin. Nang gabing yun, habang naghahapunan sila, inalok sila ni Samiko ng alak, at nagulat sila ng tanggihan nito ni Mayumi, kaya tinanong nila ito kung nagyelo na ang impyerno o kung may nakita na naman itong iba pang talunan na gusto nitong mak-a-date. Sinabi sa kanila ni Mayumi na makikipagkita lang siya sa kanyang kaibigan, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono, at pagkatapos sagutin ito, kinuha niya ang isang shot at agad na nilagok ang laman. Pagkatapos ay ibinunyag niya kung paano ang kanyang kaibigan, na nagpayo sa kanya na mag-diet at magbawas ng timbang dahil plano nitong kumuha. Kasama siya sa isang mixer, nakipaghiwalay na siya sa kanyang nobyo, kaya hindi matutuloy ang mixer. Pinapanood lang siyang magreklamo at bumalik sa dati niyang ugali ay pinag-isip si Kazuna kung dapat ba siyang malungkot o matuwa sa kanyang paghihirap. Patuloy sa pagmumukmok si Mayumi, at lumapit siya kay Ritsu para pakinggan ang kanyang hinaing at sang-ayunan siya, ngunit hindi makarelate si Ritsu. Si Sayaka, na hindi may sakmura ni Mayumi, ay nagsalita tungkol sa kung paano tumanggi si Ritsu na makipagkaibigan, ngunit ipinaliwanag ni Ritsu na hindi ito desisyon niya kundi ang kanyang sitwasyon. Pinatahimik ni Kazuna si Sayaka, at ipinaliwanag ni Ritsu kung bakit hindi siya madaling makihalubilo sa mga nakababata dahil hindi sila galing sa dati niyang paaralan. Gayun din, ang hindi nila paggambala sa kanya ay nagpapadali ng mga bagay para sa niya na basahin. Matapos siyang pakinggan, nalaman ni Kazuna na sarili niyang desisyon ang hindi makipagkaibigan. Sa panahong yun, naging malapit si Sayaka kay Mayumi, at habang sila'y nagtatalo, pinadala sila ni Sameko sa kani-kanilang mga silid. Sa loob, sinubukan ni Kazuna na humingi ng payo kay Shiro kung paano haharapin si Kazuna, ngunit nagsimula namang magsalita si Shiro tungkol sa kanyang mga kagustuhan, na kung mababanggit ay maaaring magdulot ng problema sa channel. Kaya pinatahimik siya ni Kazuna at natulog na. Sa kasamaang palad, nahirapan siyang matulog habang iniisip kung mas madali ba talaga ang buhay ni Ritsu sa pagiging mag-isa.
Kaya kinabukasan, sinundan niya ito at nakita kung gaano ito katahimik habang nagbabasa. Gaya ng dati, nagpakita siya ng malapit na itong umuwi, at saka naglakad kasama niya, ngunit sa kanya ito nakuha. Kaya naman hiniling niya sa kanya na huwag nang mag-abala sa pag-aalala sa kanya dahil sa sinabi niya noong nakaraang araw. Kasi naman, hindi masyadong tugma ang mga libangan niya sa mga ordinaryong tao. Ang pakikinig lamang sa kanya ang nagpakabahala pa lalo sa kanya, kaya nais niyang lumapit pa sa kanya. Sa kanyang pagtataka, tinanong siya ni Ritsu kung hindi ba siya napapagod sa pag-a-adjust sa mga kasama sa bahay, at nagulat siya na tinawag niya ang sarili niyang Mahoraga, kaya tinawag niya itong kahanga-hanga gayong sa totoo lang, isinama niya ito sa grupo ng mga hindi matatag na tao. Dahil sa payo ni Sayaka, kinukulit ni Kazuna si Ritsu buong araw, at inihalintulad siya ni Mayumi sa mga simp na may zero raise game. Minsan, hindi niya nakita siyang patungo bahay, kaya nagpunta siya sa tindahan ng libro para hanapin siya, at nagulat siya nang makita niyang nakipagkita ang dati niyang mga kaklase sa kanya, at masaya silang nag-uusap. Habang pinapanood silang magpalitan ng kontak, nalaman ni Kazuna na talagang mahilig makipag-ugnayan si Ritsu sa mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila, at kinilabutan siya matapos siyang makita, pagkatapos ay kumari pa siya ng takbo na parang jet. Sinundan niya siya at tinanong kung natuwa siyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan mula sa junior high school, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag magmadali sa paghuhusga at huwag siyang guluhin. Nang mapagtanto kung gaano siya naging masungit, sinubukan ni Ritsu na pagtakpan ito, ngunit pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa kanyang problema na parang kailangan niyang magbayad ng sustento sa bata. Ayaw ni Kazuna sa kanyang sarili dahil sa pagpapabeye sa kanyang mga pagkakataon, kaya ninais niyang muling isilang bilang isang uod. Nang makita siya ni Mayumi, ipininaliwanag niya kung paano siya nakapagpasaya sa kanya at na hindi niya dapat sineryoso ang payo ni Sayaka. Kinabukasan, nakita ni Shiro si Ritsu na nagbubunot ng damo, at hinala niya na may nangyari sa pagitan nila ni Kazuna, kaya tinanong niya ito tungkol doon at inihayag na nalulungkot din si Kazuna. Kinumpirma ni Shiro na nalulungkot ito, kaya sinamahan niya ito upang magkaroon ng maayos na pag-uusap. Samantala, nakita sila ni Kazuna, kaya nakinig siya at nalaman kung paano sumabay si Ritsu sa kanyang dating mga kaklase. Sa kabila ng palaging kagustuhang kumilos ng mag-isa, at nais din niyang hindi siya nilalagyan ng label na malungkot. Naglabas ng saloobin si Ritsu kay Shiro tungkol sa masamang pakiramdam niya sa paglabas ng inis kay Kazuna, ngunit pinagaan ni Shiro ang loob niya sa pagsasabing huwag habulin ang pagiging perpekto, at ayos lang na magsimula siyang muli at maniwala na maayos siya kung ano siya. Nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Kazuna, at habang umaasa siyang walang pag-ibig na sisibol sa pagitan nilang dalawa, pinatunayan ni Ritsu na tama siya. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nakita niya si Ritsu na tatawid sa kalsada, kaya lumapit siya at tahimik na tumayo sa tabi nito bago sumubok tumawid, ngunit nakita niyang nakadikit pa rin ito sa kanyang libro. Bumalik siya sa tabi nito at naghintay ng isang matagal bago siya mawala ng pasensya, sa kanya ibinalik siya sa realidad bago sabihin na ayos lang magbasa habang naglalakad pa uwi. Habang sila'y naglalakad, sinubukan niyang linawin ang sitwasyon na parang isang stalker na kakabuking lang, ngunit ngitian lang siya ni Ritsu at tinawag siyang weirdo. Matapos mapansin na hindi ito galit sa kanya, kusang tinanggap ni Kazuna ang mga bagay-bagay. Bigla siyang nakakita ng bahaghari, kaya tinawag niya ang pansin nito, pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa paggambala sa kanya, ngunit ginulat siya nito sa pagpapasalamat. Sa simula, pinakiusapan niya si Ritsu na ulitin ang sinabi nito, ngunit nang subukan nitong itago, tinanggap niya ang pasasalamat nito at labis itong namula sa kanyang karisma. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Kazuna kung paano siya umusad na ihatid si Ritsu pauwi sa ilalim ng dahilan na panatilihin siyang ligtas, ngunit gusto niyang lumampas pa roon at umakyat sa paghahawak kamay. Gayunpaman, tinanggap ng simpang kanyang munting tagumpay, at pagdating nila sa bahay, nakita nila si Sayaka, na sumusubok na makialam sa mga plano ni Mayumi, at napansin ni Kazuna na nakakatakot kung paano sila nasanay narito. Habang siya ay patuloy na nagpapakabusog sa paningin, tinawag siya ni Mayumi para humingi ng tulong, ngunit ang talunan, na patungo sa Nirvana, ay nanatiling nakapako sa kinatatayuan. Sinubukan naman ni Ritsu na paghiwalayin sila, ngunit nagulat siyang matuklasan na Sayaka ay umaalingasaw sa amoy ng alak.
Agad, sinisi ni Kazuna si Mayum sa pagtatanong kung bakit sila nalasing din. Maaga, pero nanunumpa si Mayum sa buhay ng kanyang ex na hindi siya nakainom kahit patak, at nang makauwi siya mula sa trabaho, agad siyang sinunggaban ni Sayaka. Simula noon, nagpupumiglas siya para makawala, pero desidido si Sayaka na makuha ang halik na iyon. Sa mga sandaling yun, dumating si Samiko na may dalang bag at ginamit niya ito para pigilan si Sayaka at mailayo si Mayum mula sa kanya. Pagkatapos nyon, humingi ng tawad si Sayaka, at kinapanayam siya ng mga babae, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya at nag-iisa siyang uminom. Doon, isiniwalat niya kung paano niya nakilala ang kanyang ex sa isang pagtitipon, at dahil ayaw niyang maging awkward ang mga bagay, ngumiti lang siya sa kabila ng lahat, pero ang lalaking yun na nalilito ay mali ang pagkakaintindi, at inakala niyang may gusto pa rin siya rito. Kaya hinagkan siya nito, at sa huli ay sinira niya ang kanyang mga gintong kayamanan. Sa kanyang loika, upang maalis ang kanyang labi, nagmadali siyang umuwi at nag-abang para sa kay Mayum. Kasalukuyan, naiirita si Sayaka habang ipinapahayag niya kung gaano niya kinasusuklaman ang mga dating karelasyon, ngunit sumabat si Mayum, na nagsabing hindi dapat siya maging masyadong malupit sa kanila. Tutal, hindi makalimot ang mga lalaki. Lahat ng nakarinig sa kanya, maliban kay Shiro na gustong mahigpit na mahawakan, sa loob-looban ay naghinuha na siya ang palayok na tumatawag sa takor na maitim. Nagtanong si Kazuna upang kumpirmahin na hindi pa siya nakakalimot sa kanyang dating karelasyon, at walang hiyahiyang inamin ito ni Mayum. Nagpaligoy-ligoy siya tungkol sa kung paano nagmamahalan ng magkaiba ang mga lalaki at babae, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sayaka kung bakit ang hindi magandang paghahalin tulad ni Mayum ay nagresulta lang na makasama niya ang mga basura. Sa halip, pinapayuhan niya si Mayum na suriin ang mga karaniwang katangian sa kanyang mga ex na walang kwenta, at gamitin ang mga ito bilang salik para salain sila, para makahanap siya ng disenteng tao. Sumasang-ayon si Ritsu sa kanya, ngunit pagkatapos, inatake naman siya ni Sayaka sa pagsasabing sinasala niya ang lahat ng kanyang kandidato gamit ang maliliit na bagay, at nagtatapos siyang mag-isa. Sinusubukan ni Ritsu na ipagtanggol ang sarili, ngunit ginamit ito ni Sayaka sa kanyang kalamangan para ipaalala kay Ritsu na wala pa siyang naging romantikong karelasyon. Dahil sa kuryosidad, tinanong sila ni Shiro kung paano nila ilalarawan ang sarili niyang relasyon. Buhay, gamit ang isang computer system. Pagkatapos ay sinubukan niyang makuha ang una, ni Ritsu, ngunit hamarang si Kazuna at pinrotektahan si Ritsu upang hindi matuka. Umalis si Ritsu na napahiya, at sinundan siya ni Kazuna. Si Samiko naman ay pinagalitan si Sayaka dahil sa pagkilos nito na parang isang virus. Pagkatapos ay nakita niya si Kazuna sa pasilyo, nag-aalala na nasayang na naman ito ang kanyang pagkakataon gaya ng dati. Doon, pinayuhan niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi na bagaman hindi naman alintana ni Ritsu ang pag-iisa, hindi rin niya gustong mag-isa palagi. Kalaunan habang naghahapunan, kumakain sina Ritsu at Kazuna ng awkward, at ikinainis ito ni Mayum. Kaya sinigawan niya silang maghalikan. At magkabati na. Isang beses, sa tindi ng init ng tag-araw, sinabuyan ni Mayum si Kazuna ng tubig, at inaasahan niyang masisiyahan siya sa pagtingin sa kanyang basang-basa na damit. Si Kazuna ay sumagot lamang na parang isang hanggal, ngunit may ibang bagay na lumitaw sa kanyang isipan habang sinusubukan niyang isipin si Ritsu na basang-basa ang suot. Sa kasamaang palad para sa kanya, dumating si Ritsu na nakasuot ng kapote, sinira ang kanyang pag-iisip. Naging seryoso siya matapos maramdaman na may ibang layunin si Kazuna, kaya tinapak niya ito gamit ang kanyang Glock. Pagkatapos ay inanyayahan ni Samiko si Sayaka na sumama, ngunit habang si Sayaka tumanggi, napagpasyahan ni Shiro na ayaw niyang sumama sa kanila dahil masisira ang kanyang make-up. Nagalit siya rito at pinalo siya ng balde. Nang bandang hapon, pagkatapos magsaya, nakita ni Kazuna ang libro ni Ritsu, kaya sinubukan niya itong tingnan-tingnan, at nauwi siya sa pagtawa ng parang baliw. Nang makita siya nito, humingi siya ng tawad, saka sinabi rito kung gaano siya palaging interesado malaman kung ano ang gusto nito sa mga libro, at sa pagbabasa pa lang ng unang pahina, sobra na siyang ganado subukan nito. Inabot niya rito ang libro, pero sinabi nito sa kanya na ipagpatuloy na lang, tutal tapos na niya itong basahin. Habang pabalik siya sa kanyang silid, nakita siya ng iba na nakangiti at napagpasyahan nilang maganda talaga ang kanyang kalooban. Kinabukasan, kinumusta niya ito para malaman ang progreso nito,
at sinabi nito na mabagal siya, kaya nasa ika-4 na kabanata pa lang siya. Biglang itinulak siya ni Mayum, at nagkaroon sila ng pagtatalo. Nakikinig sa kanila si Ritsu, at nagulat sila na hindi pa siya umaalis, kaya umalis na siya. Nakonsensya si Kazuna, at sinisi siya ni Mayum bago ngumiti ng mapanukso. Nang gabing yun, nagtipon ng mga nakatira sa bahay, at hiniling ni Shiro kay Ritsu na ikwento ang tungkol sa kanyang mga nobela, ngunit sinabi ni Ritsu na hindi siya mahusay sa pagkukwento, at ayaw niyang tulungan si Shiro. Hinimok naman ni Shiro na pag-usapan nila ang pagsusulat, ngunit ginamitan siya ni Sumiko ng isang Uno reverse card sa pagsasabing siya ang mas sanay sa larangan. Agad namang nahiya si Shiro, at sinabi kay Kazuna na mga sukat siya matapos malaman na siya ay may talento. Pagkatapos ay hinihikayat ni Sumiko ang lahat na mag-isip ng kapanapanabik na kwento upang labanan ang kanilang pagkabagot. Kinuha ni Sayaka ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng isang nakakatakot na totoong pangyayari, ngunit sinabihan siya ni Shiro at Kazuna na huminto. Sunod, umakyat si Mayum sa plataporma at nagsalaysay ng isang kwentong isekai, ngunit nauwi ito sa pangiinsulto niya sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng hindi direktang pagtawag sa kanila ng duwag. Nag-imbento siya ng isang pantasya na kwento tungkol sa isang matanda na naglalaro ng taser habang naliligo sa ilog. Natakot si Kazuna, kaya hiniling niya kay Sayaka na magpatuloy. Doon, ipinakilala ni Sayaka si Shiro bilang isang lumulutang na karakter. At ipinagpatuloy ni Ritsu ang kwento sa pagsasalaysay kung paano siya kinaawaan ng matandang mag-asawa at isinama siya sa kanila. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Kazuna bilang ang pinag-aagawan ng mag-asawa, ngunit tinapos ni Sumiko ang kwento na parang pang-Disney. Matapos marinig ang kanilang mga pananaw at ideya, naudyukan si Shiro na magsulat ng kwento, at sinabi ni Sumiko na pababasahin siya nito pagkatapos niyang matapos. Si Kazuna naman ay antok na antok, at tinukso siya ni Shiro dahil nahihirapan siya sa libro ng gabing-gabi na. Hindi sumang-ayon si Kazuna, at habang nagsasalita siya tungkol sa kung gaano kadaling basahin ang libro, tinanong niya ang opinyon ni Ritsu, kaya't binusisi nila ang mga detalye tulad ng mga nerd at sinuri ang mga eksena at tema ng kwento. Sa simula, sila ay nagkakaintindihan, ngunit pagkatapos ay nagkaiba ang kanilang pananaw, at patuloy itong lumala. Kaya naniniwala si Kazuna na sinayang niya ang pagkakataon niyang makalapit kay Ritsu, lingid sa kaalaman niya na tuwang-tuwa talaga siya rito. Makalipas ang ilang araw, habang papunta sa eskwelahan, humingi ng tawad si Kazuna kay Ritsu tungkol sa pagbabayad ng kanyang mga magulang sa buwanang upa niya, ngunit sinabi ni Ritsu na ayos lang basta ilang araw lang ang huli niya. Upang gaman ang pakiramdam niya, ibinunyag ni Ritsu kung paano madalas mahuli sa bayad sina Maru, Mei, at Sayaka, ngunit si Shiro ay hindi kailanman nabigo na magbayad sa oras. Ang marinig na si Shiro ay kayang kumilos ng responsable ay nakakainis sa kanila. Habang nagtataka sila kung paano kumikita si Shiro, nakita nila siya sa isang pickup truck. Nagbebenta ng kawayan. Kinagabihan, ipinaliwanag niya sa kanila na nakuha niya ang mga ito ng libre matapos tulungan ng kaibigan ni Sumiko na kumuha ng ilan. Ngayon, hindi niya alam kung saan niya gagamitin ang mga ito. Habang siya ay nag-iisip, nagmumungkahi ng mga ideya, at nakikipagtalo kay Kazuna tungkol sa posibilidad na siya ay arestuhin, dumating si Sumiko at ipinagbigay alam sa kanya na may tawag siya mula sa pulisya. Agad na naghinuha ang mga kasama sa bahay na siya ay aarestuhin, ngunit inihayag ni Shiro kung paano niya nakita ang nawawalang petaka at iniulat ito sa pulisya. Batay sa kanyang paglalarawan, naniniwala sila na nalito ang pulis kanina dahil akala nito gusto ni Shiro na sumuko. Pagkatapos ng tawag, ipinagbigay alam ni Shiro sa kanila na si Chanatsu, ang may-ari ng petaka. Nakipagkita sa pulis, at dadaan siya kinaumagahan upang pasalamatan ito sa tulong niya. Ang mga kasambahay, nang marinig siya, umasa na magkaroon ng pagkakataon si Shiro sa pag-ibig. Kinabukasan, dumating si Chanatsu kasama ang kanyang ina upang pasalamatan si Shiro, at napagtanto ng mga kasambahay na bata pa pala siya. Ang nanay ay mukhang takot na takot kay Shiro, at iniisip niya kung paano makalabas ng mansyon sa lalong madaling panahon. Si Shiro naman, mahilig sa mapanuring tingin, at ito ang nagpaparamdam ng pagkailang sa ina. Sa sandaling yun, nag-alok si Sumiko ng puding sa pamilya, ngunit habang magalang na tumanggi ang ina, kaagad na pinili ni Chanatsu na manatili at kumain.
Makalipas ang ilang segundo, habang sarap na sarap siyang kumakain ng kanyang matatamis, nakita niya si Shiro na nagtatrabaho sa isang laruan, kaya tinanong niya kung may iba pang kabataan sa paligid, ngunit sinabi niyang wala. Dahil dito, nagtaka siya kung bakit siya gumagawa ng ganoong bagay, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya na ang mga matatanda ay pinapayagan ding magsaya. Dahil matatagalan bago maidugtong ang mga piraso, sinabi ni Shiro sa kanya na malaya siyang bumisita kahit kailan siya malaya. Habang hinahatid siya, marami siyang sinabi na maaaring magdulot sa kanya ng problema sa batas, ngunit naniniwala siya na mas mabuti siyang makasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang pagtataka, nagpakita siya, tinanong siya tungkol sa progreso ng kanyang gawa, ngunit binaygo siya ni Shiro na parang isang manloloko. Nausisa siya at nagtaka kung bakit wala pa siyang nagawang pagunlad, dahil wala nang mas mabuti para sa niya ang gawin, ngunit sinabi niya rito na nagsusulat siya ng nobela at gumagawa ng iba pang bagay. Tinitigan niya ito ng may paghamak, at natutuwa siyang may malaki itong potensyal na mangibabaw. Dinala niya ito sa common room upang ipakita ang kanyang pagunlad sa ngayon, at napagtanto niyang isa itong walang pag-asang kapespalad, kaya nag-alok siyang magpakita araw-araw at tulungan siya sa trabaho. Pinanood ng mga residente habang itinatayo nila ang kanilang proyekto, at umaasa silang hindi gagawa si Shiro ng anumang ilegal na makasisira sa kanilang imahe. Dahil alam nilang hindi siya ang nauunang kumilos, sila ay nagpahinga, na naniniwalang maayos si Chinatsu, ngunit sa kanilang lubos na pagkabigla, dumating siya isang araw at umamin sa kanya. Nagbuntong hininga ng ginhawa ang mga residente nang sabihin ni Shiro sa kanya na bumalik sa kanya sa loob ng ilang ng mga taon. Umalis siya pagkatapos para dumalo sa isang samiko, at nagpa siya si Mayumi na kumbinsihin siya na bitawan na si Shiro at magtuon na lang kay Kazuna. Tumanggi siya, kaya inilabas ni Mayumi ang kanyang alas sa pamamagitan ng pagtawag kay Shiro na aso niya at pagtawag kay Chinatsu na paslit na dapat magkagusto sa mga kaedad niya. Ang matalim na tono ni Mayumi ay nakasakit kay Chinatsu, kaya tumakbo ito palayo na lumuluha. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, sinisi ng mga residente si Mayumi at naghinuha na magkapareho lang sila ng edad sa pag-iisip ni Chinatsu. Kinabukasan, hindi nagpakita si Chinatsu, at nagtataka si Shiro kung bakit, ngunit pagkatapos ay nagsumbong si Sayaka na isa sa kanila ang nag-away kay Chinatsu. Agad, sinubukan ni Mayumi na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagsisi kay Kazuna. Ngunit sumabog sa galit si Kazuna at sinabi kina Samiko at Shiro kung paano sinubukan ni Mayumi na solohin si Shiro. Sinubukan ni Mayumi na ipagtanggol ang sarili, ngunit walang sumuporta sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit sinisisi ni Shiro ang sarili sa pagpiling sumunod sa batas. Nainis sila sa kanya at ipinangako nilang pipigilan siya ng mahigpit kung hindi niya aalisin sa isip niya ang kaisipang yun. Nagpasya silang maghintay kung susulpot siya kinabukasan, ngunit lumipas ang araw at hindi siya dumating. Nang bumalik sina Kazuna at Ritsu mula sa eskwelahan, pinag-usapan nila si Chinatsu at nagtaka kung ano ang nakikita nito kay Shiro. Nadulas ang dila ni Ritsu tungkol sa kung paano mas magandang pagpipilian si Kazuna, ngunit nang makita niyang namula si Shiro, tinatama niya ang kanyang ideya sa pagsasabing mas mabuti siyang tao kaysa kay Shiro dahil hindi pa siya nahuhuli ng mga pulis. Nang biglang, nakita nila si Chinatsu na hindi kalayuan at nagulat nang iwasan siya ng kanyang mga kaklase na parang salot. Habang pauwi, pinag-usapan nila ang sinabi ni Mayumi tungkol sa kung paano mawawala si Chinatsu sa kanyang mga kaibigan kung patuloy siyang makikipagsalamuha sa mga matatanda. Kinagabihan, walang tigil na inasar ng mga matatanda si Mayumi matapos nilang malaman ang tungkol sa pagiging iwasan ni Chinatsu. Biglang, dumating ang ina ni Chinatsu na hinahanap ang kanyang anak, at silang lahat ay nag-alala, kaya sumakay si Kazuna sa kanyang bisikleta upang hanapin siya. Biglang, nakarinig siya ng tunog mula sa mga palumpong, at pumunta para tingnan doon. Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Chinatsu na nagtatago sa likod ng mga palumpong, kaya siya ay kumalma at ipinagbigay alam sa iba. Tinawag nila si Chinatsu at sinabi kay Mayumi na sabihin ang kanyang iniisip. Nahirapan si Mayumi na pasayahin siya, at ginamit pa niya si Ritsu bilang halimbawa. Nang malaman ni Chinatsu na si Ritsu ay nag-iisa, tinanong ni Chinatsu kung paano niya nagustuhan ang buhay sa ganoong paraan. Tinanong naman ni Ritsu si Chinatsu kung ano ang problema niya,
at ipinaliwanag ni Chanotsu kung paano niya pinagalitan ang kanyang kaibigan na walang tigil sa pagsasalita tungkol sa anime kahit na ang kanyang mga grado ay napakapangit. Dahil dito, umiyak ang kanyang kaibigan, at tinawag ng buong klase si Chanotsu na masama. Simula noon, sinimulan na siyang iwasan, at si Chanotsu ay naging mapag-isa. Pinayuhan ni Ritsu si Chanotsu tungkol sa sakit ng lubusang pagtanggi sa hilig ng isang tao, at umiyak si Chanotsu nang matanto niya kung gaano nakakomplikado ang mga bagay-bagay. Pinagalitan siya ni Sumiko at Mayumi, at sinabi nila sa kanya na huwag magdamdam sa sarili dahil napakabata pa niya. Ibinigay naman ni Sumiko sa kanya ang ilang puding, at nang bahagya itong nakapagpasigla kay Chanotsu, hinimok niya si Chanotsu na subukang makipagbati sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan din siya ni Shiro na imbitahin ang kanyang mga kaibigan sa susunod na weekend, dahil sa panahong yun, matatapos na niya ang proyekto. Sa sumunod na weekend, dumating siya kasama ang kanyang mga kaibigan, at pinanood nila ang kahangahangang imbensyon ni Shiro. Doon, kinausap ni Chanotsu si Ritsu, at nalaman niya na si Ritsu ay hindi lubusang gusto ang pag-iisa. Pagkatapos yun, naging magkaibigan sila at nagkasiyahan. Pagkatapos ng araw na yun, hindi na bumibisita si Chanotsu sa mansyon, at nalulungkot si Shiro tungkol dito. Kinumpirma niya na gusto lang siyang gamitin ni Chanotsu para takasan ang pakiramdam ng pag-iisa. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-cope, sinasabing hindi siya nalulungkot. Nang gabing yun, niluto ni Sumiko ang paborito niyang ulam para pasayahin siya. Isang beses, nakatanggap ang mga residente ng abiso ng babala tungkol sa isang taong nagpapakita ng pribadong bahagi, at nakita nila kung gaano kasaya si Shiro nang malaman ito. Pinag-uusapan nila kung paano pinagmamasdan ng taong nanggugulo ang mga tao bago mabilis na tumakas. Ipinagmamalaki ni Sayaka kung paano niya ito haharapin gamit ang kanyang mga kuko, ngunit sinabi naman ni Mayumi sa kanya na ito ang pinakamagandang pagkakataon para gamitin. Isang linya ng manga na may kinalaman kay Sayaka na gumagamit ng pads bilang pampuno. Nagagalit si Sayaka at mainit na hinahabol si Mayumi, ngunit tinawag ni Shiro ang mga flashers at creeps na walang hiya. Habang hinahamak niya sila, nalaman ni Shiro kay Sumiko na kayang pahinain ng mga tao ang loob ng mga kakaiba, at agad siyang natuwa sa pag-iisip nito. Ipinangako ng iba na parusahan siya ng husto kung hindi niya kakalimutan ang pag-iisip na yon, at agad siyang sumunod. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Kazuna kung nakatagpo na ba sila ng creep, at ikinwento ni Sayaka ang isang beses na siniko niya sa mukha ang isang talunan na sumubok na himasin ang mga kamay nito sa kanyang pantalon sa isang bookstore. Casual na nabanggit ni Mayumi kung paano siya nakatagpo ng mas matindi pa noong nasa eskwela pa siya, at kinilabutan si Ritsu. Dahil sa mga kamakailang insidente, ipinagbawal ni Sumiko kay Ritsu ang pagbabasa habang naglalakad, ngunit tumutol siya at ipinagtanggol pa si Kazuna bilang kanyang gabay. Kaya sa susunod na 3 araw, gumanap si Kazuna bilang kanyang boyfriend sa pamamagitan ng paghihintay sa kanya pagkatapos ng klase at pagsasama sa kanya pauwi. Labis siyang kinikimkim kaya napansin siya ni Mayumi at Sayaka at tinukso siya dahil dito, habang nagrereklamo si Sayaka tungkol sa walang ibang libangan si Ritsu. Si Kazuna, na hindi kilala si Ritsu, ay nakikinig sa kanila at ipinagtatanggol. Siya na parang isang panatiko. Kinabukasan, nang malaman nilang nahuli na ang gumagala, mabilis na pumunta si Ritsu sa library, at pinanood siya ni Kazuna na umalis na parang isang mapagmahal na magulang. Habang siya ay naghihintay na walang ginagawa sa labas para sa pagbalik niya, 2 babae ang lumapit kay Sumiko na umiiyak at nagsumbong kung paano sila ginulat ng isang flasher sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang ari. Samantala, umuwi si Ritsu mula sa library, at ipinakita sa kanya ng flasher ang kanyang mga maseselang bahagi, ngunit sa kanyang pagtataka, nilagpasan lang siya ni Ritsu na parang isang multo. Gusto niyang kumpirmahin kung siya ay walang kamalay-malay, kaya hinawakan niya ito, ngunit bigla, pinalo ni Kazuna ang kanyang kamay na parang isang nakakainis na langaw, at pagkatapos ay nilate ang kanyang ari. Dumating din si Mayumi at hindi pa nagsisimula kahit kaunti, kaya ang flasher. Nagtataka kung matino ba ang pag-iisip ng mga miyembro ng grupo. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sinipa ni Sayaka ang kanyang maselang bahagi at pagkatapos ay nagkunwaring inosente tungkol doon. Pagkatapos ay inutusan nila si Shiro na gamitin ang kanyang husay sa paggamit ng lubid, at wala pang 1 minuto, tinali niya ang naghubad sa isang kakaibang posisyon.
Matapos iyon, ibinigay nila ang lalaki sa pulisya at umuwi na, kung saan sinermona ni Kazuna si Ritsu dahil sa pagiging walang kamalay-malay sa kanyang paligid. Sa simula, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit pinuri siya nito sa pagyayabang na kaya niyang harapin ang mga hindi sinasala o nakakagulat na tanawin. Nahiya siya at humingi ng tawad dito bago ito pinasalamatan sa pagtulong sa kanya kanina. Pagkatapos nyon, sinenyasan niya itong lumapit, at naglakad ito ng walang pagdududa papasok sa dormitoryo ng mga babae sa kabila ng. Nakita siya na may kendo stick. Bilang resulta, pinatunayan niya na kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa isang totoong komprontasyon. Ilang linggo makalipas, sa bakasyon ng tag-init, nagrereklamo si Kazuna tungkol sa init at kung gaano siya kainip kaya't isinasaalang-alang niya pa ang pagkuha ng trabaho. Pinuntahan niya si Ritsu at hiniling na magrekomenda ng ilang pamagat na may nilalamang ayon sa Rule 34. Habang pabalik sa kanyang silid, napagtanto niya na tila nanatili silang nasa isang pagkakaipit at hindi pa umuusad ang kanilang relasyon. Kahit si Sumako ay nakakaramdam ng pagkaantok, kaya ipinagbigay alam niya na kakain sila sa labas ngayong gabi at isa sa kanila ang magbabayad ng bayarin. Agad na umiwas sina Mayum at Sayaka sa bayarin, at pinilit nila si Shiro na siyang umasikaso nito. Bago umalis patungo sa lugar, si Sumakoto, sinabi niya sa kanila na pupunta sila sa restoran ni Tei, at napansin ni Kazuna na ito ang kanyang unang pagkakataong kumain sa labas kasama si Ritsu. Nang makarating sa restoran, nakahabol ang matatandang babae, at sinabi ni Tei na kailangan niya ng karagdagang tulong sa pag-aasikaso ng kanyang mga customer. Noon din, napansin niya si Kazuna na perpektong inaayos ang kanilang mesa, at sa tulong niya, nagkasundo sila kung ano ang kakainin. Pinuri ni Tei ang kanyang kakayahan at naisip niyang magtrabaho para sa kanya, ngunit nang sabihin niya sa kanya na kailangan niyang tawagin ng ibang manggagawa sa kanilang palayaw, ibinunyag ni Sumako na ang palayaw ni Kazuna ay odd hand. Nakakatawa ang pangalan. Kaya habang nagkukwento ang mga babae tungkol dito, ibinunyag ni Kazuna kung paano nabuo ang pangalang mula sa oddball handler, isang pangalan na kanyang ibinigay sa kanya ng mga kaklase noong mga araw ng eskwela, dahil umaasta siyang parang isang eksentriko. Nalaman niya na nalaman ni Sumako ang tungkol sa kanya noong nagkaroon sila ng isang mahaba at magandang usapan noong una niyang gustong kumuha ng matutuluyan. Kaya naman ninais niyang lunukin siya ng lupa nang makita niya si Ritsu na pinipigilan ang tawa. Habang pauwi sila kinagabihan, sinubukan ng iba na pasayahin siya kaya ibinunyag nila ang kanilang mga nakakatawang palayaw na kinita nila noon, at sa una ay naiinis siya sa kanila dahil mas astig ang tunog ng sa kanila, pero nang marinig niya ang kwento ni Mayum, nagpasalamat siya sa kanyang kapalaran na hindi siya naging katulad niya. Kinabukasan, dumating si Tei sa common room kasama si Sumako, at inutusan nila si Kazuna na alisin ng kanyang mga damit. Ginawa niya ang pinag-utos, iniisip na magro-roleplay siya, ngunit ginulat siya ng mga ito sa pagsuot sa kanya ng uniforme. Saka siya inutusan ni Tei na ito ay para sa kanyang part-time na trabaho, ngunit nagreklamo si Kazuna na mukha siyang kakaiba. Biglang dumating si Ritsu at ginulat siya sa pag-amin ng mahiyain na gusto niya ang ayos. Inabot niya rito ang mga librong hiniling niya rito noong nakaraang araw, at natuwa siya na naalala siya nito. Ikinabit ng mga matatanda ang libro sa kanya upang masigurong mukha siyang apprentice, at hindi makapagsalita si Ritsu. Sa araw na babalik sa trabaho si Kazuna, isinuot niya ang kanyang pang-apprentice na damit mula sa bahay. Nang makita siya, tinanong siya ni Shiro kung hindi ba siya maluluto sa init ng tag-araw, ngunit si Kazuna sinabi sa kanya na hindi raw malayo. Pero sa totoo lang, gusto niya ang matinding pagtitig ni Ritsu sa kanya tuwing isinusuot niya ang uniforme. Pagdating sa trabaho, ipinaalam ni Tei sa kanya na magtatrabaho siya sa isang guest house na binago ang disenyo alinsunod sa panahon ng Meiji. Nakakita siya ng ibang manggagawa na nakasuot ng normal na damit, kaya sinabi niya rito na gusto niyang magtrabaho sa kanilang larangan, ngunit si Yamamoto, isang kasamahan sa trabaho, ay nagsasalita na parang isang babaero. Nagpakilala sila agad, at si Yamamoto ay walang tigil sa pagsasalita, gumagawa ng backstory para kay Kazuna. Nang makapasok sila sa guest house, pinatigil ni Sag-Anji si Yama at pagkatapos ay binigyan ng impormasyon si Kazuna kung gaano kakatulad ang kafe ng guest house sa isang normal na kafe. Habang nag-uusap sila, nag-conclude si Kazuna na si Sag-Anji ay isang normal na tao. Hanggang sa magsimulang magreklamo ng matindi ang beta na may salamin tungkol sa mga espiritu ng ninuno.
Di nagtagal, nagkaparinga sina Sag-anji at Yamamoto, at ang resulta ay naistorbo nila ang kanilang mga panauhin. Pag-uwi ni Kazuna, nagreklamo siya kung gaano kahirap ang kanyang buhay, ngunit tutol si Mayom, na matino ang pag-iisip, at inihayag kung gaano kalupit ang kanyang nakababatang kasamahan sa pagpaplano ng isang pagtitipon at sa paglilihim nito sa kanya. Nagtataka si Ritsu kung ano ang espesyal sa mga pagtitipon, at kinilabutan siya habang tinatawag itong abala na dumalo sa isa. Sinubukan ni Mayom na patunayan kung paano naiiba ang tamang mga pagtitipon mula sa mga pinupuntahan ng mga estudyante, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na wala siyang plano para sa isang pagtitipon, kahit na may maganap. Bigla, nakakatanggap ng tawag si Kazuna mula kay Tegama, na nagtatanong kung gusto niyang pumunta sa isang mixer. Diretsyong sumagot si Kazuna na nasa likod niya ang demonyong Panginoon, kaya pinutol niya ang tawag, at pinarusahan siya ni Mayom dahil sa pagiging mapalad niya. Binasa niya ang text nito, at habang sinusubukan niyang kanselahin ang mga plano nito, nakita niya ang larawan ng isang magandang babae na nagngangalang Hayashi na makikita niya sa mixer. Nang makita siya ni Mayom, nilate niya ang babae dahil mas peke pa ito kaysa kay Barbie. Sinubukan ni Kazuna na alalahanin ang estudyanteng may ganoong pangalan, at nabigla siya nang mapagtanto niyang siya ang kaparehong Hayashi na bahagi ng dati niyang grupo sa eskwela. Inakala ng iba na gagawan siya ng diskarte nito sa mixer, at naniniwala sila na salamat sa kanya kaya nagbago na ang kanyang pag-uugali. Ngunit sa kanilang pagkagulat, nakatanggap ulit si Kazuna ng text, at nalaman nila na hindi raw plano ni Hayashi na pumunta sa mixer kung darating siya. Matapos itong basahin, inamin ni Mayom na mahirap ang buhay ni Kazuna. Sa gabi ng kanilang mixer, ginagawa ni Kazuna ang kanyang tungkulin sa kafe habang napansin niya na hindi niya kailanman matatagpuan ang tunay na pag-ibig sa kabila ng pagiging napakawalang katarungan ng buhay sa kanya. Habang iniisip niya ang kanyang pagkakataon kay Ritsu, isang bagong grupo ng tao ang pumasok sa kafe, at sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Hayashi, na nagulat din na makita siya. Pagbalik sa bahay, sina Sayaka at Mayom, na nababagot na ng husto, subukang utusan si Shiro na kumuha ng mga materyales na gagamiting pambara. Ngunit sumulpot si Samiko at nagmungkahi na dumaan sila sa pinagtatrabahuhan ni Kazuna. Sinama niya si Ritsu at pinasuot siya ng tradisyonal na kasuotan. Sa guest house, sinubukang makipag-usap ni Kazuna kay Hayashi, ngunit iwinaksi niya ito at umasta na parang magkaiba sila. Malungkot siya, ngunit napanood niya ang kanyang mga kasamahan na nagrereklamo tungkol sa masamang pag-uugali ng estudyante kapag sinubukan nilang kumuha ng mga order. Nakita si Kazuna ng isa sa kanila, kaya hiniling niya kay Kazuna na kumuha ng kanilang mga order. Nang pumasok si Kazuna sa silid, pinagtawanan siya ng buong grupo, at pinanood niya kung paano ibinunyag ni Hayashi ang kanyang nakakahiya na nakaraan. At itinatago ang kanyang pagkakadawat dito. Nagkataon, dumating ang mga residente ng Kawai Complex sa guest house, at narinig nilang binubulyawan ng grupo si Kazuna, kaya sila na ang kumilos. Una sa lahat, pumasok si Ritsu na napakaganda sa kanyang kasuutan, at hiniling niya ang serbisyo ni Kazuna sa ibaba. Kahit na nagulat, sinubukan ng mga estudyante na kutsain si Kazuna, ngunit pinagtanggol siya ni Ritsu at lumabas ng silid. Para bang hindi pa sapat yun, hinayla ng matatandang babae si Kazuna palabas ng silid, at habang pinaglalambingan siya ng kanilang plot armors, hiniling ng mga lalaking estudyante na sana ay makipagpalit sila ng pwesto kay Kazuna. Pagkatapos ay ipinaghiganti ni Sayaka si Kazuna sa pamamagitan ng pagbubunyag na gumagamit si Hayashi ng pekeng pilikmata. Nang ihatid ni Mayom si Kazuna sa ibaba, binalaan niya ito na tigilan na ang pagiging mabait palagi at sana ay sinabihan na niya si Hayashi ng kanyang saloobin. Sa halip, sinabi niya kay Mayom na sa kabila ng lahat ng ginawa ni Hayashi, hindi niya magawang kamuhian ito. Isinantabi ni Mayom ang kanyang damdamin at pinaalalahanan siya na naghihintay si Ritsu sa kanila, kaya masigla siyang pumunta sa kanilang mesa, para lang matuklasan na iniwan na siya nito. Binrief ni Mayom si Shiro, at napagtanto nito kung bakit bumalik si Ritsu na mukhang inis na inis bago siya napahiya at pagkatapos ay nagpa siya ng umuwi. Mabilis na bumalik si Kazuna sa kanyang pwesto, at habang sinusubukan siyang aliwin ng kanyang mga katrabaho, inihayag niya na masaya siya salamat kay Ritsu, na ipinagtanggol siya. Nang gabing yun, inihanda ni Samiko ang paborito niyang ulam at ipinagtambal siya kay Ritsu, na nagtanong kung nabasa na niya ang mga librong nirekomenda nito kanina. Humihingi ng paumanhin si Kazuna,
ngunit pagkatapos ay sinabi ni Ritsu kung aling libro ang sisimulan niya, at tinawag niya itong pinaka-nakakatawang libro. Sa pagkarinig nito ay napagtanto niya na sinusubukan nitong pasayahin siya, at natutuwa siya na ito ay napakamapagbigay. Habang nagiging sentimental ang kapaligiran sa hapagkainan, sinira ito ni Mayumi sa pagdeklara na nakatitig si Kazuna sa kanyang dibdib, na marahil ay dahil napadikit ang mukha nito roon kanina. Sa pagkarinig nito, lumayo si Ritsu kay Kazuna, kaya't naibalik sa simula ang lahat ng kanyang pagtatangka upang mapalapit dito muli. Isang gabi, nakatanggap si Kazuna ng tawag mula kay Tegama na gusto siyang ipakilala sa kanila kay Mayumi. Samantala, ibinubunto ni Mayumi ang kanyang galit kay Shiro, at binatukan niya ito habang sinasabihan na gawan ng paraan si Kazuna sa paraang hindi na siya mapapatawad ni Ritsu. Matapos maglabas ng sama ng loob sandali, tinanong ng iba si Mayumi kung ano ang problema, at ibinunyag niya na nagkaroon ng nobyo ang katrabaho niya, na ang ibig sabihin ay siya na ang magiging masungit. Ang mas malala pa ay ibinunyag ni Sayaka na ito ang kanilang boss, kaya ibinubunto ni Mayumi ang kanyang inis kay Shiro. Nagtatakang tinanong ni Kazuna si Mayumi habang nakaupo ito sa balikat ni Shiro, at ibinunyag nito na masarap ang pakiramdam niya dahil nakikita niya silang nakatingala na parang mga uod, at naniniwala siya. Mahahawa siya sa tatag ng pag-iisip ni Shiro. Nagrereklamo si Mayumi kung paano ipinrint ng kanyang amo ang litrato nila ng kanyang kasintahan bago pa man mahabang detalye ang kwento kung paano sila nagkakilala. Puno ng selos, napansin niya na ang mga taong nagpiprint ng litrato kasama ang kanilang mga kapareha ay hindi na uuwi sa pagpapakasal sa mga ito. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, inilabas ni Sayaka ang gitara ni Mayumi, na may nakadikit na litrato niya kasama ang kanyang ex. Ang pagtingin dito ay lubos na nakapagpalungkot sa kanya, kaya umakyat siya sa bubong kung saan naniniwala siyang mas marami siyang matatanaw na tao. Pagkatapos ay kinuha niya ang gitara at inihayag na mayroon siyang mga kantang itutugtog para sa kanila. Naghanda si Sumiko ng ilang pampalamig para sa kaganapan, at sumama si Sayaka sa kanya, at nakinig sila sa awit ni Mayumi na puno ng pagkutsa sa sarili. Umupo si Kazuna kay Ritsu at nalaman na bago siya sumali sa tirahan, pinapatakbo ni Ritsu ang mansyon kasama ang kanyang nanay, ngunit matapos magpunta sa ibang bansa ang kanyang ina, nagsimula siyang mas magbasa dahil ayaw niyang lumaki at matulad sa kanila. Nakarelate si Kazuna sa kanya at napansin na ang mga residente ay hindi lang magulo, kundi nakakainis din, at sumang-ayon siya rito. Kumanta si Mayumi ng malalim sa gabi, at sinigawan nila siya na tumigil na. Sa pagkakataong yun, nagsimula siyang kumilos ng makatwiran habang binabalikan ang kanyang nakaraang mga relasyon, ngunit pagkatapos ay sinisi niya ang lahat ng sitwasyon niya sa kanyang unang nobyo. Nagmamakaawa si Sumiko sa kanya na umalis sa bubong, ngunit sinigawan sila ni Mayumi, naniniwala siyang nakikita siya ng mga ito bilang mababaw na babae. Tulad ng inaasahan, sumang-ayon si Sayaka at tinawag siyang madali, ngunit pagkatapos ay sinabing mahal niya ito. Nagpuyos sa galit si Mayumi dito, at lalong hindi pinadali ni Shiro ang sitwasyon nang sabihin din niyang mahal niya siya. Sumali si Sumiko sa kanila sa pagsasabing nakakatuwa si Mayumi at tinawag siyang residente na hindi nila kayang mawala. Naantig, tumingin si Mayumi sa ibaba at nakita ang kanyang mga kasama sa bahay na sabik na naghihintay na bumaba siya para makakain na sila ng hapunan, kaya bumaba siya. Nang gabing yun, isang sigaw ang umalingawngaw mula sa mansyon, at nabangga si Ritsu kay Kazuna. Nagulat siya dahil hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano, kaya binunto niya ang kanyang galit kay Mayumi, na kalaunan ay ginantihan siya dahil doon. Ilang minuto ang lumipas, tinanong ni Kazuna si Ritsu para sa mga detalye, at siya'y nagulantang habang sinusubukang ipaliwanag kung paano nahulog ang isang alupihan sa kanyang libro kanina. Sa takot, tumakbo siya sa silid ni Sumiko ngunit nagulantang din matapos makita ang mga Japanese doll ni Sumiko. Pagkatapos ay pumunta si Ritsu sa silid ni Mayumi upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang natuklasan, ngunit mali ang pagkakaintindi ni Mayumi dahil sa kanyang malabong paningin, at nagtapos sila sa pagtakbo para iligtas ang kanilang buhay. Sa kasalukuyan, ikinwento ni Shiro kung paano lumalabas ang mga alupihan tuwing tag-ulan, ngunit madalas silang alagaan ni Sumiko. Kapag nalaman nilang nakakayanan ng mga alupihan ang mapisa o madikitan ng tape, nagmamakaawa si Ritsu kay Kazuna na tulungan siyang hanapin ang alupihan, at siya naman ay naging mas masigido pa kaysa sa super science.
Sama-sama silang naghanda ng solusyon para maalis ang alupihan at pumasok sa dormitoryo ng kababaihan. Pagdating doon, hiniling ni Mayumi na tingnan nila ang kanyang silid, at nang buksan nila ang ilaw, nawalan sila ng ganang magsimula sa paghahanap, kaya umalis sila. Sinubukan niyang kumbinsihin silang halughugin ang kanyang silid, ngunit sinabi nila sa kanya na ito ay napakarumi. Nasasabik si Kazuna dahil makakapasok siya sa silid ni Ritsu sa unang pagkakataon, at nang pumasok siya, nakita niyang ito ay isang maliit na aklatan. Siya ay tuwang-tuwang, sinusuri ang kanyang kama, at kapag narinig niya itong pinapayagan siyang maging magaspang sa kanyang kumot, hinahanap ng kanyang lightsaber ang mga sundalong lalabanan. Napagtatanto na wala na ang centipede sa libro ni Ritsu, hinawakan ni Mayumi si Shiro at nagmamadaling pumunta sa kanyang silid upang tingnan ang lugar. Tiningnan ni Kazuna at Ritsu ang paligid at pagkatapos ay bumalik sa labas. Sa kanilang pagbalik, nakita ni Kazuna ang centipede sa kanyang damit, kaya sinubukan niyang alisin ito ng patago nang hindi niya nalalaman, ngunit lubha siyang nabigo. Nang maramdaman niya ang centipedes, nawalan siya ng balanse, sumigaw ng balisa, at muntik ng matamba, ngunit hinawakan siya ni Kazuna at pinakalma siya. Nagiging mas malapit sila kaysa dati, ngunit si Kazuna, na hindi sanay sa kaligayahan, ay sa loob niya ay kinikilig. Samantala, nakita ni Mayumi ang alupihan at halos sobra ang reaksyon niya, ngunit dumating si Sayaka at mabilis itong binalot sa isang bag. Muli silang nagtipon sa common room. Makalipas ang ilang minuto, sumang-ayon silang lahat na matulog, ngunit noon din, nakita ni Ritsu ang braso ni Kazuna at napagtanto niyang iyon ay nang nagsilbi siyang panangga upang protektahan siya. Pinigilan niya itong umalis, pagkatapos ay tumakbo upang kumuha ng ice pack para sa kanya, bago humingi ng tawad at magpasalamat sa kanya sa pagliligtas nito. Nagpasalamat ang Sim sa kanyang kapalaran, at ninais niyang sanay manatili silang ganoon sa mahabang panahon. Kinabukasan, pumunta sina Shiro at Kazuna kay Mayumi upang tanungin kung masama pa rin ang kanyang loob tungkol sa sitwasyon ng sentipida na kanilang hinarap noong nakaraang araw, ngunit nanatili siyang tahimik. Maya-maya, nakita ni Kazuna si Tegama, na masayang humiling sa kanya na ipakilala siya kay Mayumi, ngunit pagkatapos ay sinigawan siya ni Kazuna dahil sa kanyang pagdating. Naguguluhan, tinanong niya si Tegama kung paano niya nahanap ang lugar, at sinabi ni Tegama na nagtanong lang siya sa isang himpilan ng pulis para sa direksyon, at binalaan siya ng mga ito na lumayo sa mansyon. Pagkakita niya kay Mayumi, tinitigan niya ang kanyang dibdib at nagtanong kung paano nakakalakad ng maayos si Kazuna na may isang kaakit-akit na babaeng tulad niya sa malapit. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tegama ang sarili sa kanya at tinanong kung gusto nitong makipagtambay. Nakakaaliw para kay Mayumi ang pagsubok nitong ligawan siya, kaya umastang reyna ng moda at sinubukang suyuin si Tegama. Mabilis na hinatak ni Kazuna ang kaibigan palabas ng compound, pagkatapos ay bumalik siya upang ipaalam kay Mayumi ang edad ni Tegama. Nang malaman niyang doble ang edad niya, agad siyang umurong. Ilang minuto bago ang shift duty, tagaktak ang pawis ni Kazuna dahil sa init habang nagbabasa ng nobela, at tinukso siya ni Shiro at Mayumi sa paghambing sa kanya sa isang maliksi na longganisa. Umasta siyang nagmamalaki, ngunit inihayag ni Mayumi kung paano niya planong ipagmalaki ang kanyang husay bilang isang aura farmer kay Ritsu lang. Bago pumasok sa trabaho, kung trabaho ang pag-uusapan, sinabi niya sa kanila na magbibitiw siya sa lalong madaling panahon at nagtaka sila kung bakit, dahil hindi naman masama ang sweldo niya. Ngunit sinabi niya na gusto niyang bawasan ang bilang ng mga kakaibang tao na makakasalamuhan niya. Tinanong siya ni Mayumi kung galit pa rin siya kay Hayashi, ngunit bago siya makasagot, muntik nang aiparatang ni Shiro sa kanya ang uri ng krimen nito. Pagkatapos ay ipinabatid ni Mayumi sa kanya na umalis ng maaga si Ritsu patungo sa silid-aklatan, at nagalit si Kazuna dito dahil nasayang lang ang oras niya sa pagsubok na magpanggap na astig. Pagdating sa trabaho, nakita ni Kazuna ang kanyang mga kasamahan na nag-aayos ng mga bagong libro, at nang sabihin nila sa kanya ang tungkol dito, hindi lang hindi magkatugma ang kanilang mga kwento, kundi ipinahayag din ng mga manggagawa ang kanilang pagkakaiba sa pagpapanatili ng mga libro at paglikha ng espasyo para sa iba. Dahil walang pagpipilian, sinunod ni Kazuna ang kanyang pasya, at inayos niya ang mga lumang libro sa mga estante. Humanga sa dami, isinaalang-alang ni Kazuna na imbitahan si Ritsu upang tingnan ang mga ito. Nang matapos ni Kazuna ang kanyang gawain, napagtanto nilang may mga bakanteng espasyo, at nag-alala si Tei tungkol dito,
kaya naisip niya kung may paraan upang punan ang espasyo ng mga librong akma. Pagkatapos ay tinawagan ni Tae si Sam-iko upang itanong kung maaari siyang magpahiram ng ilang lumang libro na babagay sa kanilang mga estante. Bilang kapalit, hindi lang nakaranas si Ritsu ng libreng kape kundi nakabasa rin ng mga libro doon. Agad namang pumayag si Ritsu, at sumama rin si Shiro upang tumulong sa paglipat ng mga libro matapos malaman. Makakakuha siya ng libreng cake para sa kanyang pagsisikap. Pinapasalamatan ni Tae si Kazuna sa kanyang mungkahi, at sinabi niya rito na dadalhin ni Shiro ang mga libro sa kanyang kotse. Nagulat dito, tumayo si Kazuna sa ilalim ng araw habang sabik na sabik siyang naghihintay na makita ang sasakyan ni Shiro, ngunit nabigo nang makita ang kaawa-awang lalaki na humihila ng kariton. Pagpasok nila sa loob, damaykit si Ritsu sa showcase at lamaway mula sa kagalakan sa pagkakita ng mas maraming libro na maaari niyang lubugin ang sarili. Ilang minuto pagkatapos, nagtimpla si Kazuna ng kanyang tsaa, at nakita niya kung gaano siya kalibang sa bagong set ng mga libro na nakuha niya. Namula siya na parang prinsesa, ngunit nang makita niya si Shiro na itinutulak ang sarili sa limitasyon sa labas para sa kasiyahan ng alam kung gaano pa niya kayang tiisin ang init, sinigawan siya ni Kazuna na pumasok sa loob. Patuloy na sinusubukan ng kakaibang taong iyon ang sarili hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng lakas. Hindi kalayuan, nakita niya si Hayashi na nakatanaw sa bintana, kaya tinawag niya ito, at lumapit ito sa kanya para makipag-usap. Doon, nalaman ni Shiro na gustong humingi ng tawad ni Hayashi sa kanyang masamang pag-uugali noon, ngunit hindi niya alam kung paano. Bilang payo, sinimula ni Shiro ang pagkwento kung paano siya muntik ng magka-heat stroke, at nag-alok pa rin si Kazuna ng malamig na inumin sa kanya sa kabila ng pagkasuklam ni Shiro kay Kazuna. Hiningi ni Shiro kay Hayashi na aidetalye kung paano siya trinato ni Kazuna, kaya nagsimula siyang magkwento sa alaala, pabalik noong siya ay isang ganap na kenkoi. Noon, gumawa siya ng tsokolate para sa kanya noong araw ng mga puso, ngunit narinig niya ang mga babae sa klase niya na pinagtatawanan siya at sinasabing hindi sila bagay ni Kazuna. Pagkatapos ng klase, mukha siyang malungkot, ngunit nilapitan siya nito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang problema, kaya isinalaysay niya ang kanyang kwento sa kanya. Ang pagkakita niya sa kabaitan nitong makinig dito ay nagdulot sa kanya ng masamang pakiramdam ng pagtawanan ng kanyang mga kaibigan si Kazuna. Ngayon, binuksan ni Kazuna ang bintana para sabihan si Shiro na pumasok, ngunit nagulat siya nang makita si Hayashi, kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito doon. Kinalap ni Hayashi ang lakas ng loob at sa simula ay sinubukang humingi ng tawad, ngunit pagkatapos ay nagpasalamat siya dito sa pagtanggap ng lahat ng pang-iinsulto para sa siya at laging sumusuporta sa kanya. Pagkatapos noon, humingi siya ng tawad sa pagsasamantala sa kanya. At dahil naramdaman niya ang sinseridad nito, pinatawad niya ito bago sinabihan na ayusin ang makeup niya. Nang marinig siya ng mga babae, pinagalitan nila siya sa pagiging malambot ang puso, ngunit hindi sila nagulat ng si Ritsu, na inaasahan nilang susuporta sa kanila, ay nakadikit sa kanyang libro. Pagkatapos niyan, hinikayat ni Kazuna si Hayashi na pumasok, at tinanong niya kung paano siya nakakapagpatawad ng ganoon. Parang isang jigitsod, sinabi ni Kazuna sa kanya na nauubusan na siya ng Apple Cloud Storage para mag-imbak ng sama ng loob sa pagitan nila, kaya pinabayaan na lang niya ang nakaraan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, upang pasalamatan ang kanyang mga kaibigan, kaya sa banyo, nakita ni Mayumay si Hayashi bilang kanyang kapwa, na nabigo, ngunit sinabi ni Hayashi sa kanya na ang tanging target niya ay mga taong sigurado siyang gusto rin siya. Pinasakit ni Mayumay ang loob nila sa pagiging halata kung gaano siya kalayong nakakalamang kina Hayashi at Sayaka, at habang nakikipagtulakan si Sayaka sa kanya, dumating si Hanja na may dalang manika na tinatawag niyang sinaunang espiritu ni Hayashi. Sa kanilang pagtataka, nahulog ang loob niya rito, at napagtanto nila na nasayang lang ang oras nila sa pagsisikap na pasayahin siya. Sa panahon ng summer break, nakikipagkita na ngayon si Kazuna kay Ritsu upang tulungan siya sa kanyang takdang aralin, na kinabibilangan ng pagre-repaso ng isa sa kanyang mga libro. Tinukso siya ni Mayumay tungkol sa pagiging una niyang pagkakataon, at nagsisikap siyang pigilan na pumasok sa kanyang isipan ang parirala. Ngumiti si Ritsu nang malaman niyang gusto ng mga nagbabasa sa guesthouse ang kanyang mga libro, ngunit naging seryoso ang kanyang mukha nang banggitin nito si Hayashi bilang isang madalas na bisita na maraming binabasa.
Nagtataka si Mayumay kung sinusubukan ni Kazuna na muling buhayin ang isang pagpupulong kasama ang kanyang supernatural team, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi na ito mangyayari, aalis na siya sa trabaho. Pagkatapos nito, umalis siya upang gawin ang kanyang shift. Pagkaalis niya, naniniwala si Mayumay na naging mas mabait si Kazuna, at naghinuha siya na hindi nito iiwan ang kanyang part-time na trabaho. Hindi nagtagal ay dumating si Chinatsu at humingi siya ng tulong kay Shiro para sa kanyang proyekto sa tag-init. Ang taong walang trabaho ay nagsimula sa ginagawa, at gumagawa siya ng bilog na putik, at sumali ang mga babae para tulungan siya. Habang ginagawa yon, tinanong ni Chinatsu si Ritsu kung sila na ni Kazuna, at galit si Mayumay na nilaktawan siya. Ibinulgar ni Chinatsu ang katotohanan, isiniwalat kung gaano kagusto ni Kazuna si Shiro, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan ni Ritsu, at tinawag niya itong mabuting tao na nagmamalasakit lamang sa iba. Nang malaman ni Chinatsu na kasama ni Kazuna si Hayashi, kinantsawan niya si Ritsu tungkol doon mamaya noong gabing iyon nang bumalik si Kazuna mula sa trabaho. Sinaman siya ng tingin ni Ritsu bago umalis ng padabog. Litong-lito, tinanong niya sila kung ano ang nangyayari, at ibubunyag ni Mayumay kung paano niya pinalampas ang isang pagkakataong minsan lang darating sa buhay na yakapin si Ritsu. Habang nanunood ng programa sa telebisyon tungkol sa mga alagang hayop, tinanong ni Sumiko ang lahat kung ano ang mas gusto nila, aso ba o pusa. Pinili ni Kazuna ang aso, habang pusa naman ang pinili ni Shiro, nagbigay ng detalyadong paliwanag na parang ipinagtatanggol ang kanyang thesis. Binaliwala ni Kazuna ang detalyadong paliwanag at nagtanong kung pwede silang mag-alaga ng isa sa bahay. Sinabi ni Sumiko na ayos lang, ngunit pinigilan ni Mayumay ang ideya. Ipinaliwanag kung paano nakakaabala ang mga alagang hayop sa mga single mula sa kanilang kalungkutan. Pinayuhan siya ni Sayaka na kumuha ng isa upang mabawasan ang kanyang naipong pagkadismaya bago kalmadong maghanap ng lalaki. Ilang sandali pagkatapos, naisip ni Mayumay na kumuha ng aso, ngunit ito parang nakakabagot. Iminungkahi ni Sumiko na mag-alaga ng kuneho dahil cute ang mga ito. Tinanggap ni Mayumay ang ideya, ngunit inasar siya ni Sayaka, at sila ay nag-asaran. Tinanong ni Kazuna si Ritsu, na nagsabing gusto niya pareho ang mga aso at pusa. Napansin ni Kazuna ang awkward na pakiramdam mula pa noong isang araw at nagtataka kung bakit. Pinaalalahanan ni Sumiko si Ritsu tungkol sa pagmamahal niya sa malalaking aso, at nagsalita si Kazuna tungkol sa mga Labrador. Isinasalaysay ni Ritsu kung paano nagkaroon ng ganoon ang isang lumang kapitbahay, ngunit inistorbo siya ni Sayaka. Inaasar siya tungkol sa pagkakatulad ni Kazuna sa isang malaking aso. Napahiya, itinanggi ito ni Ritsu at umalis na nagngingit-ngit. Inasar ni Sayaka at Mayumay, Kazuna tungkol kay Ritsu na mas sensitibo sa paligid niya. Nang oras na yon, dumating si Tsuneda at hinanap si Sayaka. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na humakbang si Sayaka patungo sa pasukan upang salubungin siya. Binanggit ni Tsuneda ang kanilang high school reunion, ngunit sinubukan ni Sayaka na iwasan siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakipag-ugnayan na si Tsuneda kay Sumiko, na malugod siyang tinanggap upang manatili. Napansin ni Tsuneda ang isang bat na may mga paku sa pasilyo, na agad nagbalik ng mga alaala. Isinalaysay niya kung paano sinira ni Sayaka ang isang kamalig ng sakahan sa junior school, ngunit mabilis siyang pinutol ni Sayaka. Iminungkahi ni Shiro na ilipat ang kay Tsuneda bagahe sa kwarto ni Sayaka, ngunit tumanggi si Sayaka, aniyay magulo raw ito. Idinuldol ni Tsuneda ang tungkol sa koleksyon ni Sayaka ng BL Comics, lalong naglagay sa kanya sa alanganin. Sa puntong ito, natanto ni Kazuna at Mayumay na alam ni Tsuneda ang kahinaan ni Sayaka. Habang magkasamang umiinom, ibinahagi ni Tsuneda ang mga kwento mula sa nakaraan ni Sayaka, sapat para aliwin ang lahat. Isinalaysay niya kung paano sinaway si Sayaka dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng itlog mula sa manuka ng kanyang mga kamag-anak. Maya-maya, sabi ni Tsuneda na natutuwa siyang naging kaibigan niya si Sayaka, ngunit itinuturing ito ni Sayaka na isang pagkakamali. Inamin ni Tsuneda na nalungkot siya na hindi sila magkaparehong high school. Marahil, nag-aral si Sayaka sa isang eskwelahan ng mga babae lamang at laging abala sa mga relasyon o nilalaman tungkol sa pag-ibig ng mga lalaki tuwing bakasyon, na naging dahilan ng kanilang paglayo. Hindi nagtagal pagkatapos, nalasing si Tsuneda at nakatulog. Kinabukasan, ginaising ni Sayaka si Tsuneda at nagpas siyang tulungan siyang mag-ayos ng kanyang pampaganda,
dahil mayroong mga taong hindi niya maisip mura sa reunion. Sa oras na handa nang umalis si Tsuneda, napakaganda ng kanyang pagbabago kaya sina Kazuna, Ritsu, at Mayumay ay hindi mapigil ang magtaka kung anong uri ng salamangka ang ginawa ni Sayaka. Bago umalis si Tsuneda, binanggit ni Sayaka, hindi siya makakauwi agad dahil kakabisita pa lang niya kamakailan. Kinabukasan, ginaising ni Sumiko si Sayaka, ipinapaliwanag na may alagang hayop ng kaibigan na napadpad sa kanyang silid. Sa sandaling makita ni Sayaka ang silweta ng isang kuneho, agad siyang nataranta, sumigaw, at mabilis na lumabas ng kanyang silid, tumakbo diretso kay Kazuna sa pasilyo. Dahil doon, kinumpirma ni Sumiko na ayaw ni Sayaka sa mga kuneho. Sa kabilang banda, nagbabanta si Sayaka na mananagot si Kazuna kung malalaman ito ni Mayumay. Sa paaralan, nakita ni Kazuna si Ritsu sa silid-aklatan, abalang-abala sa isang libro gaya ng dati. Matapos siyang tawagin ng ilang beses, sa wakas ay nakuha niya ang atensyon nito, at nagpa siya silang maglakad pauwi ng magkasama. Sa daan, iginiit ni Ritsu na magbasa habang naglalakad, at pinayagan ito ni Kazuna ng may pag-aatubili. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita at ang kanilang kasalukuyang komplikadong relasyon. Habang ginagabayan niya ito, nahawakan niya ang balikat at likod nito, namula ng husto habang naiisip ang balingkinita nitong katawan. Pagdating nila sa bahay, agad napansin ni Mayumay ang kanilang mga naguguluhang ekspresyon. Kitang-kita ang pag-aalala, nabanggit ni Kazuna kung paano niya ito nahawakan sa maling paraan at nabatukan naman siya ni Mayumay. Ipinaliwanag ni Ritsu kung gaano kakagaling ang libro, at napagtanto nilang iyon ang dahilan kung bakit ito naguluhan. Tinanong ni Sumiko tungkol sa libro, at masaya niyang ikinukwento ang nilalaman nito. Naalala ni Kazuna kung gaano niya kamahal ang magbigay ng rekomendasyon at ang isang insidente sa aklatan. Habang abalang-abala si Ritsu sa isang libro, sinubukan ng isang batang babae na nagngangalang Maymura na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi tumugon si Ritsu. Dahil nakita niya kung paano ito magmumukha, gumawa si Kazuna ng distraksyon upang makatulong na maayos ang lahat. Dahil doon, kalaunan ay nagsimulang mag-usap ang dalawa at nagkalapit ang loob dahil sa kanilang pagkahilig sa mga libro. Pagkatapos, nagpapalitan sina Maymura at Ritsu ng mga rekomendasyon at pinag-uusapan ang mga ito pagkatapos basahin. Pinagmamasdan sila, nakadama si Kazuna ng ginhawa na naging maayos ang mga bagay, ngunit nang magpasya ang dalawa na maglakad pa uwi ng magkasama, napagtanto niya na siya. Nawala na siya ng pribadong oras kasama si Ritsu. Habang pauwi sila, ilang tanong ang binitawan ni Maymura kay Ritsu, at sinubukan niyang sabayan ang usapan. Sa isang pagkakataon, naisip pa niya na hindi naman ganoon karaming tanong ang ibinibigay ni Kazuna. Matapos malaman ang tungkol sa Kawaii Complex, tinanong ni Maymura ang tungkol sa mga lalaking nakatira doon, na malinaw na umaasa ng isang bagay na nakakaintriga. Ngunit agad pinawalang bisa ni Ritsu ang anumang ideya ng romansa, na hindi sinasadyang tumama ng mas malakas kaysa inaasahan kay Kazuna, na malapit lang noon. Sa gulat nila, nagpasya si Maymura na dumaan sa kanilang bahay. Si Kazuna ay humarurot sa kanila ng buong bilis habang sinusubukan ni Ritsu na baguhin ang kanyang isip. Sa mansyon, maaaring uminom si Mayo ng alak habang kinukulit ni Sayaka si Shiro, na nagbabasa ng boys' love comic. Maya-maya, dumating si Ritsu kasama si Maymura, para lang makita ang isang mayanhing Sayaka at maaaring salubungin sila ni Mayo. Pagkatapos noon, tinanong ni Maymura ang tungkol sa mga lalaki, ngunit hawak na ni Kazuna si Shiro. Habang nagpapalitan ng kontak ang mga babae, nagmamaktol si Kazuna dahil naunahan siya ni Maymura at napagpasyahan niyang wala na siyang pag-asa kay Ritsu. Nang araw ding yun, nakatanggap si Ritsu ng text na ikinagulat ng iba. Pinanood nila siyang mag-type ng mabagal, ngunit kaagad siyang nakakuha ng tugon. Ginagamit ni Mayumay ang pagkakataon upang tuksuhin si Kazuna, pinagtatawanan ang pagkainosente ng binata. Kinabukasan, ginagambala ni Maymura ang bawat pagkakataon na makabasa si Ritsu sa eskwelahan at nagpapadala ng walang tigil na mensahe sa bahay. Makalipas ang ilang araw, naabutan ni Mayumi at Kazuna si Ritsu, na mabilis na nagtatype ngunit isang walang interes na si Kazuna ang nagsabi kay Mayumay na manahimik at napansin kung paano hindi umuusad si Ritsu sa librong binabasa niya. Sa eskwelahan, tinatanong ni Maymura ang mga plano ni Ritsu sa weekend at pinilit siyang sumama sa ibang mahilig sa libro.
Noong Sabado, nakipagkita si Ritsu kina Maimura at sa kanyang mga kaibigan, ngunit sila magpas siyang gumamit ng ibang lugar. Walang kaalam-alam sa kanilang mga plano, sumama si Ritsu. Samantala, naghihintay si Sayaka sa kung saan ngunit nakita niya si Ritsu at ang kanyang mga kaibigan na nakikipagkita sa ilang mga lalaki. Bumalik si Sayaka sa boarding house na tawang-tawa, ipinagbigay alam kay Kazuna ang kanyang nakita. Kitang-kita ang pagkabahala, naaalala ni Kazuna kung paano nagpa siya ang mga babae na gamitin ng silid-aklatan para sa kanilang tambayan, ngunit kung paano napunta si Ritsu sa isang mixer. Sa biglaang pag-iisip ni Kazuna, isang kakaibang lalaki sa mixer ang ginigipit si Ritsu na makisaya sa kanya. Inangkin ni Kazuna na maaaring nasa panganib si Ritsu, ngunit itinuro ng iba ang kanyang malaswang mga pantasya sa halip. Samantala, sa isang karaoke booth, tahimik na tinanong ni Ritsu si Maimura kung pagtitipon nga ba talaga yon ng mga mahilig magbasa ng libro. Pinakalma siya ni Maimura, na itinuturo ang iba bilang mga mahilig magbasa ng libro. Hindi nagtagal, sumali sa kanilang usapan ng isang lalaki na nagngangalang Mitsoy. Ipinakilala siya ni Maimura at binanggit na nagustuhan nito ang librong inirekomenda ni Ritsu, na ikinagulat niya. Habang tinatalakay ni Mitsoy ang libro, nakinig si Ritsu bago idinagdag ang kanyang mga saloobin. Inanyayahan ng isa pang lalaki si Mitsoy na kumanta, ngunit mas gusto nitong talakayin ang mga libro kay Ritsu. Tinanong niya kung ano pa ang ibang mga librong gusto niya, at mula sa kanyang sagot, napagpasyahan niyang mas mahusay ang panlasa ni Ritsu. Nagsimulang pagtawanan ni Mitsoy ang isang babaeng nakilala niya minsan na nagbabasa ng magazine ngunit tinatawag pa rin ang sarili niyang mambabasa. Nagtawanan ang iba, at nagpatuloy siya, nagkukwento tungkol sa mga taong nagpapanggap na mahilig sa libro para lang sa porma, na agad namang ikinagalit ni Ritsu. Naalala kung paano sinubukan talaga ni Kazuna basahin ang mga librong nirekomenda niya, kahit na malinaw na hindi angkop sa antas nito. Walang pag-aatubili, sumagot siya agad kay Mitsoy, ipinagtatanggol ang mga taong ganoon, at ikinagulat ito ng lahat. Humingi ng tawad si Mitsoy, ngunit naging kapansin-pansing mailap ang kapaligiran. Sa pagtatangkang bumawi, hinaplos ni Mitsoy ang buhok ni Ritsu at sinubukang hilahin siya. Mas malapit, pero hindi niya gusto ang dating nito. Sa kabutihang palad, tumunog ang telepono niya sa mismong sandaling iyon, nagbibigay sa kanya ng perpektong dahilan para lumabas. Napansin niya ang missed call ni Mayum at agad siyang nakatanggap ng text. Gayunpaman, si Kazuna pala yun na nangangamusta sa kanya. Binanggit niya ang sinabi ni Sayaka sa kanya at inalok siyang tulungan kung kailangan niya, ngunit tinanggihan niya ito. Matapos silang magkwentuhan ng ilang sandali, nagpasya siyang umalis, ipinaalam kay Maimura ang kanyang desisyon. Matapos siyang bumaba ng bus kinagabihan, nagulat siya nang makita si Kazuna na naghihintay sa kanya. Ipinaliwanag niya na pinakiusapan siya ni Sumiko na sunduin siya dahil gabi na. Habang naglalakad sila pabalik, inamin ni Ritsu na ito, nakakapagod at nagtataka kung paano nakakadalaw si Mayum sa mga mixer ng ganoon kadalas. Si Kazuna, nagan ang loob na walang sino man ang nagustuhan ni Ritsu, napansin na nagdala siya ng mga libro. Napagpasyahan niya na wala talagang ideya si Ritsu tungkol sa mixer. Saka naman nawala ng pasensya si Ritsu at naglabas ng sama ng loob tungkol sa walang tigil na mensahe ni Maimura at lahat ng iba pang nakaipon. Tinanong ni Kazuna kung plano niyang harapin si Maimura sa parehong paraan na minsan niya itong hinarap. Dahil sa alaala ay nailang si Ritsu, ngunit iginiit niyang karapat-dapat naman siya doon. Tinanggap ito ni Kazuna at pinayuhan siyang mas maging maingat sa pagpili ng salita sa pagkakataong ito. Kinabukasan sa eskwelahan, hinarap ni Ritsu si Maimura na humingi ng tawad dahil hindi niya siya inabisuhan tungkol sa pagtitipon ng maaga. Inilahad niya ang kanyang mga posibleng dahilan at sinubukang kumbinsihin si Ritsu na patuloy silang magkasama. Sinasabi niya na gusto na siya ni Mitsoy at inihayag ang kanyang intensyon na tulungan si Ritsu na magkaroon ng kasintahan, halatang naiinis. Tinanong ni Ritsu kung bakit niya ginawa iyon nang walang pahintulot niya, ngunit agad na humingi ng tawad sa kanyang biglang pagkarik. Inamin ni Maimura na sinusubukan niyang labis na bumawi kay Ritsu dahil mayroon siyang ganoong mga isyo sa ibang kaibigan. Dahil doon, pinayuhan siya ni Ritsu na humingi ng tawad sa kanyang kaibigan. Nang gabing yon, pagbalik sa boarding house, napansin ni Mayum na hindi na naman nakakatanggap ng text si Ritsu, at nagtataka si Kazuna kung nakausap na niya si Maimura.
Kinabukasan, nagkita sina Kazuna at Ritsu sa library pagkatapos ng klase at kinumbinsi niya itong sumama pauwi. Ngunit, habang palabas sila, nakasalubong nila si Maimura at ang grupo nito, na tila nagkakasundo na ulit. Tinanong ng ibang babae si Maimura kung ayos lang naiwan si Ritsu, at ipinaliwanag lang niya na hindi talaga sila magkasundo. Pauwi sila, naalala ni Ritsu ang magagandang alaala ng pagtalakay ng libro kasama si Maimura. Bigla siyang umiyak at sinisi ito sa isang eksena sa librong binabasa niya, na napilitan namang tanggapin ni Kazuna. Pagbalik sa boarding house, sinalubong ng dalawa si Mayumi sa may pintuan, lutang sa alak at nagrereklamo sa kanilang pagkahuli habang nagseselos na binabanggit ang unang mixer ni Ritsu. Ang labis-labis niyang pag-uugali ay nakatulong upang gamaan ang kalooban, at pinahahalagahan ni Kazuna ang pagkakaroon ng isang taong kasing babaw niya. Ilang araw ang lumipas, hirap si Kazuna na intindihin ang isang libro, at binigyan siya ni Shiro ng mga pahiwatig na pang-adulto hanggang sa mawala siya sa sarili. Malalim ang iniisip, balak ni Kazuna na intindihin ang isang librong gusto ni Ritsu, umaasang makalapit sa kanya. Sa paglaon, nagtipon ang lahat para magsaya sa isang bihirang alak na regalo ng kapitbahay, habang ang mga high schooler ay may plum juice. Naalala ni Mayumi ang kanyang mga nakaraang kasintahan, pero bigla siyang nawala sa pinag-uusapan. Tinukso siya ng iba, pero ang komento ni Sayaka ang naging dahilan para tuluyan siyang manahimik. Sa pagkagulat ng lahat, nalasing si Ritsu, at napagtanto nilang mali ang ininom niyang juice. Ang mga pantasya ni Kazuna ay lumaki ng husto, umaasa sa isang swerteng pagkakataon, ngunit sinira ng ibang babae ang kanyang pag-asa. Nagsimulang magsalita si Ritsu nang walang preno, tinawag si Sayaka ng masamang salita ng ilang beses at nagtanong kung paano siya nagkaroon ng kaibigan. Nagulat si Kazuna sa kanyang mga salita, ngunit mabilis siyang binigyan ni Samiko ng baso ng tubig para inumin. Binigyan ni Mayumi si Ritsu ng payo kung paano gumagana ang pagkakaibigan, at pagkatapos ay sinisi siya sa pagkawala ng huli niyang kaibigan. Sinusubukan ni Kazuna na akuin ang sisi sa pagpapayo kay Ritsu noon. Nagsisimula ang lahat na magbahagi ng kanilang pananaw sa pagkakaibigan, sumasang-ayon na ito ay kombinasyon ng pagiging tugma at pagpaparaya. Nang tanungin ni Samiko tungkol kay Mitsui, naalala ni Ritsu ang mga komento nito tungkol sa mga bagong mambabasa at mariing sinabi na hindi niya ito matiis. Nagtataka ang iba kung gumawa siya ng eksena sa mixer, ngunit nagpapasalamat si Kazuna na hindi mainitin ang ulo ni Mitsui. Pinagalitan ni Ritsu si Kazuna dahil sa pagiging masyadong mabait, ngunit hindi niya naiintindihan ang konteksto. Itinuro niya kung paano pa rin ito naging mabait kay Hayashi sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ang paninindigan ni Ritsu sa issue, ngunit bigla nitong binago ang paksa. Sasabihing gutom siya, nakita siyang nagtatampo para sa panghimagas, nagpasya si Kazuna na kumuha mula sa kanyang silid, ngunit gusto niyang sumama. Gayunpaman, nagpasya ang ibang mga babae na sumunod sa kanila, sinira ang pag-asa niyang makakuha ng swerte. Nagpasya silang halughugin ang kanyang silid para sa malalaswang nilalaman, ganap na binabaliwala ang orihinal na dahilan ng kanilang pagdating. Kinabukasan, nagulantang si Ritsu sa silid ni Kazuna at naalala ang lahat na may kaunting hangover. Napansin niya ang libro ni Kazuna at nagtaka kung bakit siya nagbabasa ng mahirap na libro. Habang nasa labas si Kazuna, umaasang hindi nila sisilipan ang kanyang lihim na tago, binuksan ni Ritsu ang libro at nakita ang kanyang mga tala. Nagising si Mayumi sa tabi niya at sinubukang sumilip, pero pinigilan siya ni Ritsu. Saktong noon, ipinahayag ni Kazuna na papasok siya. Pagkabukas ng pinto, mabilis na lumusat si Ritsu sa tabi niya sa bilis na nakakagulat, iniiwan si Mayumi na hawak pa rin ang libro. Walang pag-aatubili. Kinuha ito ni Kazuna mula sa kanya, nagtataka kung nakita rin ito ni Ritsu. Napansin niya ang kanyang mga tala at agad siyang hinabol. Nakasalubong niya ito sa pasilyo, at tinukso siya ni Ritsu tungkol sa kanyang mga nakasulat na komento. Pagkatapos noon, pumayag siyang ipakita sa kanya ang kanyang mga komento kapag mas nakabasa na siya at umaasa siyang hindi siya nito pagtatawanan noon. Hinihiling niya pagkatapos na magdagdag din siya ng kanyang mga komento, tulad ng ginawa niya lang, at pumayag siya, nagulumihanan. Lumiko si Ritsu upang umalis, ngunit tinanong ni Kazuna ang kanyang kontak. Pagkatapos magpalitan ng kontak, mabilis na umalis si Ritsu nang akusahan sila ni Mayumi ng panlalandi.
Nagbabasa si Ritsu ng libro sa kanyang kwarto, nakangiti habang sinisilip ang nakasave na contact ni Kazuna sa kanyang telepono. Iyan ang katapusan ng video ngayong araw. Kung nanatili kayo hanggang ngayon, isulat ang pink plot sa comments. Bigyan niyo ako ng maraming likes at mag-subscribe sa channel kung gusto niyong makakita ng isa pang recap na tulad nito. Peace!